Mateo, ang henyo, credit to the author. M2251-60. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Hindi na sumunod si Mateo, mabilis na umiikot ang isip niya. Tila minamaliit pa rin niya ang determinasyon ng dalawang Dave Realm powerhouse na ito para sa limitless God-killing bow. Ang pang-akit ng mga artifact ng daw ay napakalaki. Namamatay ang mga tao sa paghahangad ng kayamanan, namamatay ang mga ibon sa paghahangad ng pagkain. Para makuha ang limitless God-killing bow, muntik nang isakripisyo ni Riverward kahit ang buhay niya. At ang dalawang Dave Realm na ito ay malinaw na hindi rin basta-basta susuko. Talagang nakahanap na sina Elkin at Lone Soul ng tracking expert. Isa pa, ang tracking expert na ito ay mahusay sa array formations. Para maimbitahan nila, siguradong isa rin itong Dave Realm powerhouse. Pagsusuri ni Mateo. Sina Elkin at Lone Soul, dalawang dakilang makapangyarihang Dave Realm, ay lubos na sumisikat. Imposibleng hindi sila makilala ni Riverward. Nalaman din ni Mateo ang pangalan ng dalawang taong ito mula sa kanyang bibig. Nagbago ang mukha ni Riverward at sinabi niya nang may kawalan ng pag-asa, kung gayon, tiyak na si Heavenly Emperor Heavenly ay iyon. Nakikita ng kanyang makalangit na mata ang lahat ng hindi ka panipaniwala. Nagagawa pa niyang gumamit ng time recall. Little friend Roswell, iwan mo ako at tumakas para sa iyong buhay ng mag-isa. Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa at sinabing, huli na ang lahat. Kahit ibigay mo pa sa kanila ang limitless God-killing bow, pakakawalan pa ba nila ako? Akala ko noong una ay nagawa ko ito nang walang kahirap-hirap. Hindi ko inaasahan na mayroon pa ring divine ability na tulad ng kay Heavenly Emperor Heavenly Eye. Mukhang ako ang nag-minimize sa mga powerhouse ng Dave Realm. Bamantong hininga si Riverward, alam niyang totoo ang sinabi ni Mateo. Nasangkot na si Mateo sa maputik na tubig. Napakahirap makalabas. Kahit ibigay niya ang limitless God-killing bow, ang iilang Dave Realm powerhouse na ito ay talagang hindi bibitawan si Mateo. Kung tungkol sa kanya, isa lamang siyang pile sa kasalukuyan. Kaibigang Crosswell, ako ang humila sa iyo pababa. Buntong hininga ni Riverward. Kahit na isa siyang matandang halimaw na nabuhay ng walang ideya kung ilang taon, nakaramdam pa rin siya ng pasasalamat kay Mateo. Kung iba pa iyon, matagal na sana nilang pinatay at inagaw ang kayamanan. Hindi lang hindi kinuha ni Mateo ang limitless God-killing bow, ginamaw pa niya ang mga sugat nito. Mula sa pagiging mapagmatsyag noong una, nauwi siya sa pagluha ng pasasalamat. Sa kasamaang palad. Senior Riverward, alam mo ba kung anong lugar ang may napakalakas na mga paghihigpit na kinatatakutan kahit ng mga powerhouse ng Dave Realm? Biglang tanong ni Mateo. Mga paghihigpit. Natigil si Riverward. Tama. Ito lang ang tanging daan palabas natin. Sabi ni Mateo sa seryosong boses. Habang tumatakas, nalagpasan ni Mateo ang lahat ng kanyang mga kahangahangang kakayahan. Sa daanan lamang ng mga hanay ng mga sundalo siya nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang tatlong taong ito ay pawang mga powerhouse ng Dave Realm, ang kanilang lakas ay mas malakas pa kaysa sa kay Nine Origin. Kahit nadalhin niya sila sa mundo ng kaguluhan, imposibleng magkaroon pa rin ng pagkakataong magtagumpay si Mateo. Kung tungkol naman sa anumang time freeze, gamit ang kasalukuyan niyang lakas, hindi ito magdudulot ng gaanong panghihimasok sa mga powerhouse ng Dave Realm. Ang tanging landas na natitira ay ang daw ng mga pormasayo ng hanay. Si Riverward ay isang matandang halimaw na nabuhay ng 1,000,000,000 taon, ang kanyang pag-unawa sa Heavenspan World ay tiyak na higit pa sa kanya, kaya nga may ganitong tanong. May kakaibang ekspresyon si Riverward nang sabihin niya, ang mga paghihigpit na ikinatakot kahit ng mga powerhouse ng Dave Realm, ay magiging mas mapanganib na lugar para sa atin. Sinabi ni Mateo sa seryosong boses, gusto mo bang mamatay o mabuhay? Sabi ni Riverward, syempre gusto ko pang mabuhay. Sabi ni Mateo, kung gusto mo pang mabuhay, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. May lugar ba na ganoon o wala? Sabi ni Riverward, kung pag-uusapan natin ang malalakas na paghihigpit,
isang lugar na kinatatakutan kahit ng mga Dave Realm, ang mayroon lang ay 8 Void Mountain. Malinaw na hindi pa naririnig ni Mateo ang pangalang ito noon na sinasabing 8 Void Mountain. Sabi ni Riverward, ang 8 Void Mountain Range ay ang sangandaan sa pagitan ng Middle Realms at West Realms, ang hangganan ng dalawang mundo na patuloy na umaabot ng 1 trilyong milya. At sa pangunahing tuktok nito, ang 8 Void Mountain, mayroong malalakas na paghihigpit sa lahat ng dako. Ayon sa mga alamat, ang mga paghihigpit ng 8 Void Mountain ay itinakda ng isang sinaunang pangunahing kapangyarihan sa magdamag at minsan nang winasak ang hindi mabilang na mga powerhouse noon. Ang mga paghihigpit doon ay umaabot ng 80 milyong milya na walang kapantay ang laki. Ngunit talagang maraming malalaking swerte doon. Maraming tao ang tatangkain ng panganib na pumunta doon at maghanap ng mga swerte. Hindi rin kulang ang mga powerhouse ng Dave Realm. At maraming powerhouse ng Dave Realm ang namatay doon. Nang marinig iyon ni Mateo, labis din siyang nagulat sa kanyang puso. Sa isang iglap, nabuo ang malalaking paghihigpit na umabot sa 80 milyong milya. Hindi ito lubos na maisip. Kay makapangyarihang kaya ng isang formation daw master na iset up ito. Ang kasalukuyang lakas ni Mateo sa formation daw ay talagang mahusay na klase ng Grandmaster. Pero kahit papilitin siyang maglagay ng 8,000 milyang restriction sa magdamag, mahihirapan pa rin siyang gawin iyon. Ito ang pagkakaiba sa antas. Lumipat ang tingin ni Mateo at sinabing, sige, pumunta ka roon. Ikaw ang manggana. Ang Shinra Ghost Region ay nasa timog kanlurang lupain. Kailangan lang nilang patuloy na lumipad sa hilagang silangan at mararating nila ang 8 Void Mountain. Hinabol ng isang panig ang magkabilang panig at tumakas naman ang isa. Napakabilis ng kanilang mga pagtakbo. Gayunpaman, unti-unting lumiliit ang distansya ng magkabilang panig. Sa loob lamang ng kalahating araw, lumiit ito mula sa unang 1 milyong milya patungo sa 500,000 milya na lamang sa kasalukuyan. Sa ganitong bilis, sa loob lamang ng kalahating araw, makakahabol na ang tatlong powerhouse ng Dave Realm. Bro, tumakbo ka na. Gustong makita ng Dave na ito kung hanggang saan ka makakatakbo. Kasunod nito ang mayayabang na tawa ni Elkan. Gamit ang lakas ng Dave Realm na nagpapadala ng kanilang mga tinig na may banal na diwa, hindi naging mahirap na iparating ito sa loob ng 100,000 milya. Ayos pa rin ang Heavenly Eye, pero sina Elken at Lone Soul ay puno ng galit na itinatago. Naglaban silang dalawa para sa Limitless God-killing bow hanggang sa dumilim ang langit at lupa. Ngunit sino ang mag-aakala na ang isang snipe at isang tulya ay magkakasama sa isang labanan para lamang ito sa bentahe ng mangingisda? Sa huli, ito ay inagaw pa nga ng isang Riverward na ayaw sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang malapit na nilang mahuli si Riverward, iniligtas ni Mateo si Riverward. Walang solusyon ang dalawang tao, kaya gumastos sila ng malaking halaga para hilingin sa Heavenly Emperor Heavenly Eye na kumilos. Sa hindi inaasahang pangyayari, sa wakas ay natagpuan na nila ang salarin, ngayon ay maiisip na ang galit ng dalawang tao. Gusto na nilang dalawa na paghiwalayin si Mateo ngayon din. Hindi man lang naapektuhan si Mateo, pinabilis pa rin niya ang kanyang bilis hanggang sa limitasyon. Pero sumimangot si Riverward at sinabing, hindi pwede. Hindi tayo tatagal hanggang sa 8 Void Mountain ng ganito. Sabi ni Mateo, mayroon bang lugar sa unahan na may hindi pantay na espasyo? Nagliwanag ang mga mata ni Riverward at sinabi niya, meron. Pumunta ka sa hilaga. Sa bilis mo, mararating mo ito sa loob ng kalahating araw lang. Hindi na nagsalita pa si Mateo, agad na lumiko at tumungo sa hilaga. Lihim na nagulat si Riverward, natuklasan niya na masyadong kalmado ang isip ni Mateo. Sa ilalim ng napakalaking pressure, kaya pa rin niyang panatilihing kalmado, hindi talaga ito ang dapat na taglayin ng isang binata. Nabuhay siya ng 1 trilyong taon at pakiramdam niya ay hindi siya kasingkol ni Mateo. Sa kasalukuyan, ang magkabilang panig ay nasa patag na daan, walang kahit kaunting alon sa kalawakan. Sa ganitong paraan, kahit pilitin pa ni Mateo ang kanyang bilis hanggang sa limitasyon, hindi pa rin niya kayang talunin ang tatlong tao. Pero kung pupunta sa isang irregular na espasyo, ang spatial law ni Mateo ang makakapagbigay ng pinakamalaking epekto nito.
Sa irregular na espasyo, kahit maaapektuhan din ang bilis ni Mateo, mas malaki ang magiging epekto nito sa 3 taong iyon. Sa ganitong paraan, mas lalakas ang bentaha ng spatial law ni Mateo, at mapapaalis ang 3 tao mula roon. Dapat sana ay naisip na niya, ng matandang lalaking ito, ang ideyang ito noong una. Pero matagal na siyang nawalan ng kontrol. Sa isang kapaligirang wala nang makitang pag-asa, napakakaunti lang talaga ng mga taong kayang manatiling kalmado. Pero hindi man lang naapektuhan si Mateo. Simula nang matuklasan ang 3 taong ito, hindi nagbago ang isip ni Mateo, kalmado hanggang sa siya ay parang isang makinang parang yelo. Paano nga ba nagawa ito ng batang ito? 2,252. Sa ibabaw ng kawalan, ilang figure ang kumislap palayo. Sa loob lamang ng kalahating araw, lumiit na ang distansya ng magkabilang panig hanggang sa ilang 10,000 milya na lamang ang pagitan nila. Ang distansyang ito ay halos hindi na sapat para umatake ang mga powerhouse ng Dave Realm. Masyado lang talagang mabilis ang teknik ng paggalaw ni Mateo. Nahirapan silang mahuli si Mateo. Pagkatapos umatake, tiyak na maaantala sila ng ilang sandali na siyang magpapawala ng gana kay Mateo. Bukod dito, sina Elken at Longsol ay parehong palihim na nag-aaway, walang sino man ang handang matalo. Para sa pag-iingat, hindi nagpakawala ng mga atake ang 3 taong Elkan. Brat, hindi ka makakatakas. Tumigil ka na at ibigay mo ang limitless God-killing bow. Nailigtas ka ng emperador na ito mula sa kamatayan. Malinaw na sabi ni Lone Soul. Nako, mayroon kang pambihirang talento. Hanggat ibibigay mo ang limitless God-killing bow, hindi ka lang papatayin ng Dave na ito, tatanggapin pa kita bilang isang disipulo. Ayaw magpakita ng kahinaan ni Elken at sumigaw din. Nakita ng 2 taong ito na bata pa si Mateo kaya paminsan-minsan ay kinukulit nila ito. Pero hindi sila pinansin ni Mateo. Sa tabi, malamig na ngumiti si Heavenly Eye at hindi nagsalita, palihim na isinusumpa ang dalawa dahil sa pagiging tanga. Matagal na niyang natukoy na si Mateo ay isang binata na may napakalakas na kakayahan sa pag-iisip at hindi talaga isang ordinaryong tao. Mula sa pagtatago niya mula sa mga mata at tainga ng 2 tao, pagkatapos ay pag-alis, pagkatapos ay pagtatakda ng mga paghihigpit, pati na rin ang spatial node technique, lahat ng ito ay hindi kayang isipin ng isang karaniwang binata. Ang binatang ito ay hindi lamang nagtataglay ng natatanging lakas, kundi ang kanyang isip ay napakamaingat din. Biro lang para sa 2 taong ito na gumamit ng mga salita para maistorbo si Mateo. Gayunpaman, hindi rin niya ito ibinunyag. Alinman sa dalawa, si Mateo ay isa ng pagong sa loob ng garapon. Tama nga, di nagtagal, narinig ang boses ni Mateo mula sa harap. Sinasapak ba ng mga asno ang ulo ninyong dalawa? Mga kalokohan yan, mabuti pang huwag niyong laruin yan sa harap ng batang Panginoong ito. Kung may kakayahan kayo, habulin niyo. Nang marinig iyon ng 2 tao, naging berde ang kanilang mga mukha. Masyadong mayabang ang batang ito. Bro, pagkatapos mong mahuli nito Dave, tiyak na hahayaan kitang maramdaman ang isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Galit na sabi ni Elkan. Papalapit ng papalapit ang distansya ng magkabilang panig. Mahigit 70,000 milya. 60,000 milya. 20,000 milya. 10,000 milya. Sa distansyang ito, sapat na ang katiyakan ng dalawa na kaya nilang saktan ng husto si Mateo. Bro, mamamatay ka ng napakasama. Sabi ni Lone Soul nang may malabig na ngiti. Pagkatapos mag-usap, halos sabay na kumilos ang 2 tao. Isang nakakatakot na alon ang umalingaw-ngaw sa kawalan. Pero sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng 2 tao. Bigla na lang nawala si Mateo. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Heavenly Eye at sinabi niya, magaling na binata, tuso talaga. Hindi regular ang lugar na ito. Dito sa lugar na ito, kayang ilabas ng kanyang spatial law ang pinakamalaking epekto nito. Hindi nakakapagtaka na bigla siyang lumiko pahilaga. Lumalabas na ito ang naghihintay sa atin dito. Saka lang tumugon si Elken dito. Labis ang kanyang kaba, at sinabi niya sa seryosong boses, Sus Mariosep na batang to, napakasama.
Malamig na sabi ni Lone Soul, pagkatapos mahuli ang batang ito, tiyak na kukulutin siya ng mabuti ng Deva na ito. Isang pato na pumasok sa bibig ay lumipad palayo, maiisip ang matinding galit nilang dalawa. Dahil sa pagpigil na ito, ang distansyang sa wakas ay nagawang lumiit ay muling nahiwalay kay Mateo. Sa puntong ito, wala na silang ibang paraan, at tanging ang kaya lang nilang gawin ay palakasin ang kanilang mga anit at habulin. Ngunit nang makapasok sa irregular na espasyo, biglang bumagsak ang kanilang bilis, at hindi na sila nakapaglakbay ng 10,000 milya sa isang iglap tulad ng dati. Para sa kanila, parang nagmamaneho sa patag na kalsada, tapos biglang liliko sa isang dalesdes ng bundok na may mga hindi pantay na bako-bako. Ang hindi regular na espasyo ay parang isang labirinto. Napakadaling maligaw sa loob para sa mga taong hindi alam ang batas pangkalawakan. Kahit na sila ay mga makapangyarihang Deva Realm, ang kanilang pananaw sa batas pangkalawakan ay napakalabo pa rin. Ang kanilang kasalukuyang bilis ng pagsulong ay hindi kasing husay ng karaniwang bilis ng pagsulong ng isang Empyrean. Habang tumatagal na hindi nila maabutin si Mateo, lalo silang kinakabahan. Mas bumabagal ang bilis kung mas kinakabahan. Sa huli, lalong lumayo ang distansya ng magkabilang panig. Sus Mariosep! Saan ba nanggaling ang punk na to? Paano siya naging tuso? Galit na sabi ni Elkan. Malamig na ngumiti si Lone Soul at sinabing, hindi ba't dahil pa rin sa napakatanga mo? Labis na nagalit si Elkan nang marinig iyon at sinabing, ang tanga ko. Hey, sinabi mo na parang napakatalino mo. Kahit alam mong papunta siya rito, anong mga paraan ang meron ka? Sige, tumigil ka na sa pagtatalo. Sige lang, makipagtalo ka pa at tatakas ang lalaking yun papunta sa kung saan, ewan ko ba. Hindi tayo mapipigilan ng matagal ng lugar na ito na hindi pantay ang espasyo. Nag-iwan na tayo ng bakas ng banal na sentido sa katawan niya. Kahit tumakbo pa siya hanggang sa dulo ng mundo, hindi rin siya makakatakas. Ang pinag-iisipan ko ngayon ay kung ano ba talaga ang gustong gawin ng batang to. Nakasimangot na sabi ni Heavenly Eye. Sabi ni Elken, ano pa ba ang magagawa niya? Gawin mo ito ng paunti-unti. Gamit ang kaunting lakas niya, kahit tumakbo pa siya hanggang sa dulo ng Heavenspan World, hindi rin siya makakatakas sa ating mga palad. Ngumisi si Lone Soul at sinabing, manahimik ka at makinig kay Brother Heavenly Eye. Malinaw na napagtanto rin ito ni Lone Soul. Sa kanilang tatlo, si Heavenly Eye ang may pinakamatalas na pag-iisip. Umiling si Heavenly Eye at sinabing, hindi ko rin alam kung ano ang sinusubukan niyang gawin, pero sa aking palagay, ang batang ito ay tiyak na hindi tatakbo ng ligaw na parang langaw na walang ulo. Habulin mo muna. Tingnan mo kung saan siya tatakbo. Tumigil sa pag-uusap ang dalawang tao, ipinakita ang kanilang mga diskarte sa paggalaw hanggang sa limitasyon at nagpatuloy sa paghabol. Pagkalipas ng isang araw, biglang naramdaman ng Heavenly Eye na bumilis ang bakas ng banal na sentido na naiwan sa katawan ni Mateo. Lumabas na ang batang yon sa irregular na espasyo. Patungo siya sa hilagang kanluran. Sa hilagang kanlurang direksyon, anong lugar ang makakapagpatigil sa kanya sa paghabol natin? Kumunat ang noo ni Heavenly Eye at nag-isip. Nang marinig ang mga salita ng Heavenly Eye, ang dalawang tao ay natuon sa kanilang iniisip. Maraming mapanganib na lugar sa hilagang kanluran, ang Windless Valley, Sea of Lightning, at Blackwater Marsh ay pawang nasa direksyong ito. Sa palagay ko ay iniisip niyang magtago sa mga mapanganib na lugar na ito, kaya huwag na natin siyang habulin pa. Sabi ni Elkan. Tumango si Heavenly Eye at sinabing, may posibilidad nga. Pero sa daan, maraming mapanganib na lulugar na ito para sa kanya, puro kamatayan ang nararanasan niya kapag pumasok siya. Sa palagay ko ay magtatago siya sa loob kapag malapit na siya pagkatapos niyang mapadpad sa isang sulok. Umiling si Heavenly Eye at sinabing, Mali. May target talaga siya. Hindi pa lang natin naiisip yan. Nakakatuwang kalaban talaga ang batang to. Sa daan, nasaksihan ng Heavenly Eye ang maraming paraan ni Mateo, at ito ang naging dahilan upang magliyab ang kanyang diwa sa pakikipaglaban. Sabi ng lahat, idinilat niya ang kanyang makalangit na mata.
Sa totoo lang, ang hindi alam ng mga tao ay kapag nabuksan ang makalangit na mata, nagbubukas din ang mata ng isipan. Angkop na angkop ang paggamit ng hindi kapani-paniwalang pagiging maingat upang ilarawan siya. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon na ito, ang mga taong kayang makipagkompetensya sa kanya sa talino, ay hindi pa niya naranasan noon. Sa pamamagitan din ng pag-asa sa kahangahangang talino, kahit sa ang mistikong kaharian siya mapunta, perpekto niyang nagawang magplano laban sa kanyang mga karibal. Ngunit sa ganitong paraan, binalak siya ni Mateo na patay at hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan. Hindi niya akalain na ang paghuli ng isang maliit na batang Empyrean ay mangangailangan ng ganito kalaking pagsisikap. Nakaramdam siya ng kahihiyan dahil dito. Ang hindi pagkahuli kay Mateo ay malamang na makakaapekto sa kanyang pusong daw, na magiging dahilan para magkaroon siya ng mga kapintasan sa kanyang susunod na Blight Tribulation. Lumipas ang 4 na araw. Saka lamang lumabas ang 3 tao sa Elkin mula sa masalimuot at hindi regular na espasyo. Dahil dito, parang nababaliw ang 3 tao sa Elkan. Napakalawak ng hindi pantay na espasyong ito, maraming beses silang naligaw sa loob bago tuluyang nahanap ang labasan. Matagal nang tumatakbo ang kasalukuyang si Mateo hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin. Biglang nagkaroon ng inspirasyon ng Heavenly Emperor Heavenly Eye at gulat na sinabi, "Nakuha ko. Pupunta ang batang ito sa 8 Void Mountain." 253. Nakatayo sa paanan ng 8 Void Mountain, nakaramdam si Mateo ng matinding emosyon. Ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay kusang pumukaw ng paghanga sa kanyang puso. Ang kakayahang maglatag ng gayong kahanga-hanga at walang kapantay na mapanlikhang mga porma sayon ng hanay ay talagang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking paggalang sa lumikha nito. Ang buong 8 Void Mountain ay isang karagatan ng mga hanay ng mga grupo na nakaunat sa isang walang patid na linya. Ang lugar na ito ay parang isang hindi madaanang natural na bangin na nasa pagitan ng Middle Realm at West Realm na naghihiwalay sa maraming ilog at bundok. Napakahirap isipin na ang ganitong kalaking hanay ng mga bituin na parang dagat ay itinayo ng isang tao lamang sa magdamag. Anong klaseng nakakatakot na kaharian ang naabot ng lakas ng formation daw ng taong ito? Hindi ito maisip ni Mateo. Sa loob ng mahigit 60 taon ng pag-unawa sa Dao, inakala ni Mateo na narating na niya ang isang nakakatakot na kaharian sa formation Dao. Pero sa harap ng mga paghihigpit ng 8 Void Mountain, hindi na ito sulit banggitin. Ang napakalaking hanay ng 8 Void Mountain, ang tunay na nakakatakot ay ang lugar na sumasaklaw ng 80 milyong milya ay isang malaking hanay na naghalo sa isang maayos na kabuuan. Ang pagsira sa restriction gamit ang puwersa ay katumbas ng pagharap sa buong Grand Array, at agad na mabubure. Kaya naman, ang paghamon sa porma sayon ay dapat munang pamunuan ng isang dalubhasa sa landas ng porma sayon bago makaakyat sa bundok. Ang padalos-dalos na pagpasok sa bundok ay katumbas ng isang daan na patungo sa kamatayan. Isang malawak na hanay na sumasaklaw ng 80 milyong milya, kahit ang pag-iisip pa lamang ay nakakatakot na. Naramdaman pa nga ni Mateo na hindi ito ang kayang gawin ng lakas ng tao. At sa paglingon, ang malaking hanay na ito ay nabuo sa pamamagitan ng sunod-sunod na maliliit na hanay. Ang maliliit na hanay na ito ay magkakaugnay, na bumubuo ng isang organikong entidad na walang kapantay na magkakasundo. Ang ibig sabihin nito ay kung gaano karaming beses na mas matalino kaysa kay Mateo ang paggamit ng mga alerting restriction. Kailangang malaman ng isa, ang pag-set up ng isang maliit na magkakaugnay na porma sayon ay madali dahil ang mga variable na kailangang kalkulahin ay medyo kakaunti. Pero kapag lumawak na ang array formation, tataas ng husto ang laki ng mga kalkulasyon ng hindi alam kung gaano kalaki ang kahirapan. Isang napakalaking porma sayon ng hanay na may habang 80 milyong milya, ang kasalimuotan ng pagkalkula ay sadyang hindi maisip. Ang ganitong uri ng hangganan ay hindi pa kayang isipin ni Mateo. Sa mismong sandaling ito, sa wakas ay naranasan ni Mateo ang pakiramdam na laging mayroong mas magaling pa, at ang langit ay higit pa sa langit. May kutob si Mateo na ang mga paghihigpit ng 8 Void Mountain ay malamang na ang pinakamataas na gawain ng Heavenspan Mountain sa loob ng hindi mabilang na libu-libong taon. Mateo, may tiwala ka ba?
Nang makita ang ganitong uri ng nakakatakot na mga alon ng paghihigpit, hindi napigilan ni Riverward na lunukan ang kanyang laway. Mahirap sukatin sa lugar na ito kung ilang tao na ang namamatay taon-taon noon. Kahit pa magdala ng isang Formation Path Grandmaster dito, isang sandali ng kapabayaan at ito rin ang magiging resulta ng pagiging abo. May iba pa bang ibang landas na maaaring tahakin? Sagot ni Mateo na may kasamang tanong. Nabulunan si Riverward, dahan-daang umiling. Bro, tingnan mo kung saan ka tatakas. Sa sandaling iyon, tatlong nakakatakot na aura ang dumating na may kasamang sipol. Sa wakas ay sumugod ang tatlong tao sa Elkan. Sige. Hindi nagatubili si Mateo, tumalikod ng diretso. Umakyat siya sa bundok. Ang pagdating ng tatlong tao ng Elkan ay agad na pumukaw sa atensyon ng maraming makapangyarihang tao. Bukod sa palaging umiiral na mga paghihigpit, ang Eight Void Mountain ay parang mga ordinaryong hanay ng bundok, matangkad at may malalagang berdeng puno na nakatayo ng maramihan. Siyempre, marami ring maswerteng pagkakataon. Ayon sa mga alamat, ang malaking hanay na ito ay minsan nang pumuksa ng hindi mabilang na mga supreme powerhouse noon, na nag-iwan ng hindi mabilang na maswerteng pagkakataon. Kaya naman, maraming mga makapangyarihang gusali ang naghahanap pataas at pababa ng bundok. Dalawang emperya na may kasamang isang pile ang talagang nagpagalit sa tatlong makapangyarihang Deva Realm. Baliw ba sila? Mukhang nagtatago sila mula sa mga makapangyarihang Deva Realm. Kaya sila tumakas dito. Hey, ano kaya ang magiging gantimpala ng tatlong Deva Realm na iyon kung mapatay natin ang ilang taong iyon? Pinag-uusapan ng lahat ang sitwasyon. Sa oras na ito, malinaw na sinabi ng Heavenly Emperor Heavenly Eye, sino mang makakapigil sa batang ito, gagantimpalaan ng Deva na ito ang isang pinakamataas na kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit. Patay man o buhay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na kumulo ang bundok sa pananabik. Hahaha, bata, gusto mong sisihin na hindi mo dapat pinukaw ang isang makapangyarihang nilalang noon. Sa oras na ito, ang Formation Pathmaster na pinakamalapit kay Mateo ay tumawa ng kakaiba at sumugod papunta kay Mateo. Isa siyang Peak Empyrean Powerhouse at isa ring 7-star Formation God. Ang mga hanay ng mga sundalo sa paanan ng bundok, lubusan na niyang nasanay dito at hindi na niya ito hahayaang magsimula. Tumawa lang si Mateo ng malamig at pamitik ng kanyang mga daliri. Isang daloy ng banal na asensya ang pumutok sa layong 50 talampakan sa harap ng taong iyon. Sa isang iglap, isang asul na apoy ang nagliyab. Hindi na nagkaroon ng oras ang taong iyon para sumigaw ng malungkot at tuluyan ng natupok ng abo. Hindi mapigil ang magbago ang mga mukha ng lahat nang makita nila ang eksenang ito. Gayunpaman, ang pang-akit ng isang tugatog na kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit ay nagpakalimot sa kanila ng takot, at sumugod patungo kay Mateo ng paisa-isa. Malamig ang mukha ni Mateo, paulit-ulit na pumipitik ang kanyang mga daliri, nag-aapoy ng sunod-sunod na paghihigpit, na pumatay ng 7 hanggang 8 tao sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Bukod pa rito, hindi tumigil ang kanyang mga paa, diretsyong naglalakad paakyat ng bundok. Nang makita ni na Elkan at Lone Soul ang eksenang ito, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kapatid na Heavenly Eye, wala talagang silbi ang ganito. Nag-aalalang sabi ni Elkan. Ngumiti si Heavenly Eye at sinabing, pambihira ang array formations ng batang ito. Hindi mababa sa akin ang tibay ng kanyang mga foundational skills. Noong una, hindi ko rin inaasahan na mapipigilan siya ng mga hanggal na ito. Kailangan ko lang silang harangan sandali at hahayaan nila tayong maabutin siya. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Siguraduhin huwag kayong magkamali. Kung hindi, kahit ang mga immortal ay hindi rin kayo may iligtas. Nang marinig iyon ng 2 tao, hindi nila napigil ang matuwa ng sobra. Pero sa sumunod na sandali, nagpatuloy si Heavenly Eye, ang pagkilos ko ngayon ay higit pa sa inaasahan ko. Hindi pa sapat ang presyong napagkasunduan natin noon. Palihim na isinumpa ng 2 tao ang pusong matandang Zoro, at pinagbabantaan sila sa oras na ito. Pero sa ngayon, hindi talaga ito kakayanin kung wala siya. Ang magagawa lang nila ay manampa ng isang panunumpa ng langit at sumang-ayon dito.
Pagkatapos gawin ito, humakbang ng paunti-unti ang Heavenly Eye paakyat ng bundok. Ang Heavenly Emperor Heavenly Eye ay karapat-dapat na maging isang Super 8-star formation god. Ang bilis niya sa pag-akyat ng bundok ay hindi man lang mas mabagal kaysa kay Mateo. Ngunit sa kasalukuyan, matagal nang nalipol ni Mateo ang mahigit 12 ng 7-star formation gods at umabot sa taas na mahigit 1,000 talampakan. Matapos makatay si Mateo ng mahigit 12 ng tao ng sunod-sunod, wala nang ahas na lumapit pa. Pero nang sandaling iyon, bumuhos ang malakas na hangin sa itaas. Nang makita ang eksenang ito, agad na namutla ang kutis ni Riverward at sinabi niya, "Sus Mariosep. Ang pangakit ng isang peak Heavenly Emperor Spirit Treasure ay talagang napakalaki. Kahit ang 8-star formation gods ay natutokso rin. Dahil dito, siguradong patay na tayo." Totoo na si Mateo ay kahanga-hanga, ngunit limitado siya ng cultivation realm at hindi kasing husay ng mga 8-star formation gods. Bukod pa rito, ang mga 8-star formation god na ito ay nagsaliksik dito ng maraming taon at lubos na pamilyar sa mga paghihigpit dito. Nasa problema na ngayon si Mateo. Gayunpaman, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo at sinabi niya, "Tama nga, namamatay ang mga tao sa paghahangad ng kayamanan, namamatay ang mga ibon sa paghahangad ng pagkain. Dahil gusto ninyong lahat na magsimula sa inyong paglalakbay, papaalisin ko na kayong lahat." Pagkatapos magsalita, paulit-ulit niyang pinitik ang kanyang mga daliri, na napatay ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor na unang sumugod. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng Heavenly Emperor Heavenly Eye ang pagsikip ng mga mata at napasigaw siya sa gulat, hindi kailangang gumawa ng mga bawas ang batang ito. Dapat ito ang unang beses niyang umakyat sa bundok. Bakit pamilyar siya sa mga paghihigpit dito? Gumamit ang Dave na ito ng ilang libong taon para maunawaan ang mga paghihigpit na wala pang 10 milyon on. Ang pagkabigla ni Heavenly Emperor Heavenly Eye ay hindi basta-basta na lang nataman. Sa 8 Void Mountain na ito, ang bawat paghihigpit ay lubhang komplikado. Maingat na ginawa ni Formation Dao Grandmaster ang bawat hakbang na parang pagtapak sa manipis na yelo. Lalo na yung mga taong unang beses pumunta rito at hindi pamilyar sa mga paghihigpit, mas lalo pa silang hindi matapang na gumalaw. Isang sandali ng kawalang ingat at iyon ang magiging resulta ng pagkawasak at paglalaho ng Dao. Bukod pa rito, habang tumataas ang antas, mas komplikado at malalim ang mga paghihigpit. Ang mga restriction sa ibabaw ng ulo ni Mateo, lahat ng iyon ay mga hanay ng ranggong ika-8 hanay. Ang kapangyarihan nito ay napakalakas, sapat na upang patayin ang mga emperador ng langit. Hindi pa nakakarating si Mateo sa lugar na iyon, pero kaya niyang itakda ng tama ang mga restriction para sumabog. Paanong hindi nito magugulantang ang Heavenly Emperor Heavenly Eye? 2254. Dahil nilipol ni Mateo ang mga Heavenly Emperor sa pamamagitan lamang ng pagpitik ng kanyang daliri, natural lamang na ayaw magpakita ng kahinaan ang mga Heavenly Emperor na iyon. Tumingin sila mula sa taas at matagal na nilang naunawaan ang mga paghihigpit hanggang sa dulo ng kanilang mga daliri. Sinubukan din ng bawat isa sa kanila na ipatupad ang mga paghihigpit. Pero si Mateo ay tila nasa sarili niyang bakuran sa loob ng mga restriction. Para lamang makita siyang magpakita ng kanyang husay sa isang nakasisilaw na paraan, tinatamaan ang mga buhol ng nakapalibot na mga paghihigpit, at winasak ang lahat ng mga atake. Kasunod nito, paulit-ulit niyang pinitik ang kanyang mga daliri at muling pinatay ang isa pang Heavenly Emperor. Ito ang mahiwagang labanan sa pagitan ng mga paghihigpit. Ang pinaglalabanan nito ay hindi ang paglilinang kundi ang pag-unawa sa mga paghihigpit. Malinaw na ang pagkaunawa ni Mateo sa mga paghihigpit dito ay higit na nakahihigit sa mga emperador na ito sa langit. Harapin mo ang dalawang taong nasa likod niya. Sa gitna ng kaguluhan, walang ideya kung sino ang sumigaw. Agad na nagising ang lahat. Sumugod ang mga atake kina Riverward at Wildblade sa bandang iyon. Nagdilim ang tingin ni Mateo, bumilis ang pag-ikot ng kanyang mga kamay. Sa totoo lang, mahusay niyang naipagtanggol ang sarili laban sa 12 ng mga atake ng mga Heavenly Emperor. Nang makita ng Heavenly Eye ang eksenang ito, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagliit at napasigaw siya sa gulat, paano ito nangyari?
Maaari kayang nakapunta na ang batang ito sa 8 Void Mountain dati. Naiintindihan na niya ang mga paghihigpit dito sa isang napakalawak na antas. May pagkamangha rin sa mga mukha ng 2 taong kabilang sa Elkan. Si Mateo, isang maliit na Empyrean, ay mahusay na nakapagdepensa sa mga atake ng mahigit 12 ng 8-star formation gods. Kapatid na Heavenly Eye. Mukhang ikaw lang ang personal na kikilos ang makakaharap sa kanya. Sabi ni Heavenly Emperor Elkan. Sumimangot ang mukha ni Heavenly Eye at sinabing, hanggat hahayaan mong makapasok ang matandang ito sa sakop na 100 talampakan ang layo mula sa kanya, tiyak na mamamatay siya. Pagkatapos mag-usap, umakyat na ang 3 tao sa hagdan. Sa pangunguna ng Heavenly Emperor Heavenly Eye, ang super powerhouse na ito, napakabilis ng kanilang bilis. Paliit ng paliit ang distansya nila kay Mateo. At bumagal ng malaki ang bilis ni Mateo dahil sa pagharang ng maraming Heavenly Emperors. Siyempre, pangunahin na iyon ay dahil kailangan niyang protektahan sina Riverward at Wildblade ng 2 tao. Ang ekspresyon ni Riverward ay napakapangit. Isa siyang super powerhouse ng 9th Firmament Heavenly Emperor. Sa kasalukuyan, siya ay naging pabigat sa iba. Nang makita ang Heavenly Emperor Heavenly Eye at ang iba pa na papalapit ng papalapit sa likuran, lalo siyang nabahala. Kaibigang Crosswell, maraming salamat sa iyong proteksyon habang naglalakbay. Mukhang hindi nakatadhana sa akin ang Limitless God-killing bow na ito. Dalhin mo na iyan at magpatuloy ka na lang sa pagsulong, huwag mo na akong pakialaman. Nagngingit-ngit si Riverward at sinabing. Para marating ni Riverward ang kanyang kasalukuyang kaharian, nabuhay siya ng 1,000,000,000 taon at hindi niya naranasan kung gaano karaming mga pokana at panlilinlang, sabuatan at panlilinlang ang naranasan niya. Pero para sa isang matuwid at tapat na taong tulad ni Mateo, ito pa rin ang unang beses na nakilala niya ang taong iyon sa buong buhay niya. Sa kasalukuyang kalagayan niya, tiyak na hindi niya malalampasan ang David Light Tribulation. Wala namang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng pagkamatay ng maaga o huli. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa maging pabigat kay Mateo. Tumahimik ka. Hindi pa ako mapipigilan ng mga ganitong klaseng basura. Parang babae ang ugali ng isang malaking laki. Hindi ba nakakahiya ang pagbabante ng pagpapakamatay? Relax ka lang. Kapag hindi ako makatiis, itatapon kita palabas. Parang kidlat na gumalaw ang mga kamay ni Mateo habang sinasabi niya ito kasabay ng isang malamig na sigaw. Sa oras na ito, nagpakawala si Mateo ng ilang karagdagang liwanag na nagpasabog sa isa pang Heavenly Emperor na ikinagulat ni Riverward. Ang lakas talaga ng lalaking ito. Ang pakikitungo sa mga 8-star formation gods na ito ay parang paghihiwa ng mga gulay. Kung hindi lang dahil sa napakaraming bilang, matagal nang sumugod si Mateo. Lumingon si Riverward para tumingin at hindi niya napigil ang huminga ng malalim. Napakabilis ng paglapit ng 3 taong Heavenly Eye, mga 500 talampakan na lang ang layo nila sa kanila. Sino mang makakapatay sa punk na ito, ang emperador na ito ay magbibigay ng kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit at 3 carefree Heavenly Laugh Pills. Sa sandaling iyon, biglang umungal muli ang Heavenly Eye, malinaw itong narinig ng buong 8 Void Mountain. Ang Carefree Heavenly Laugh Pill ay isang rank 8 spirit medicine. Mahirap itong makaganti sa isang bundok ng ginto. Dahil dito, mas maraming Heavenly Emperor ang naantig. Nagdagsaan ang nakapalibot na mga powerhouse ng Heavenly Emperor, halos nakaharang sa daan paakyat. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Riverward at sinabi niya, walang hiya talaga itong asong ito. Kaibigang Crosswell, ay. Ayos ka lang ba talaga? Man. Kaibigang Ye. Natuklasan niya na tuluyan na siyang hindi pinansin ni Mateo. Ang mga nakapalibot na atake ay lalong dumami, hindi mabilang na mga maliliit na butil ng liwanag ang pumutok, siksik na parang mga patak ng ulan, na nagpamanhid sa anit ni Riverward. Nang makita ng Heavenly Eye ang eksenang ito, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang masayang ngiti. Nagbigay pa ng malaking thumbs up si Elken at mayabang na sinabi, napakagaling talaga ng kapwa Daoist Heavenly Eye. Talagang kakainin ng galaw na ito ang buhay ng punk na ito.
Seryoso si Lone Soul sa pananalita at kilos, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita rin ng ngiti sa oras na ito at sinabing, ang pag-imbite sa kapwa The West Heavenly ay sa pagkakataong ito ay talagang malaking tulong. Mayabang na sabi ni Heavenly Eye, matalas ang isip ng batang ito. Isa pa, napakalakas talaga ng kanyang mga kakayahan sa array formation. Ang pagpunta sa 8 Void Mountain ang siyang pinakamagandang pagpipilian niya. Sayang naman at nakasalubong niya ang matandang ito. Hey, kung maglalaro siya sa harap ng matandang ito, ang 8 Void Mountain na ito ang magiging libingan niya. Puff! Hindi pa humihina ang boses niya nang mapatay ang isa na namang Heavenly Emperor. Puff! Puff! Sa pagkakataong ito, dalawa na. Lumipas ang isa pang sandali, paulit-ulit na pumitik ang mga daliri ni Mateo, direktang nilipol ang tatlong Heavenly Emperor. Pabilis ng pabilis ang galaw ng mga kamay ni Mateo, at lalong nagiging tumpak. Hindi nagtagal, mahigit 100 ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor ang tuluyan niyang napatay. Sa oras na ito, marami pang mga Heavenly Emperor ang dumagsa. Pero lalong bumilis ang pagpatay ni Mateo ng mga tao. Pumapatay hanggang sa likuran, wala nang nangahas na umakyat pa. Sa tabi ni Mateo, halos lumuwa ang mga mata ni Riverward. Ano ang nangyari? Ngayon lang, halatang labis pa rin siyang nalulula. Paano siya biglang sumabog? Tatlong tao sa Heavenly ay ang kontento pa rin sa kanilang mga sarili kanina. Ngayon, sila ay tumahimik. Ito. Anong nangyayari dito? Gulat na tiningnan ni Elken ang eksenang ito hanggang sa napanganga siya at napanganga. Lumingon ang tingin ni Heavenly Eye kay Mateo, at hindi niya napigil ang huminga ng malalim. Naiintindihan ng batang ito ang mga porma sayon. Habang naglalakad, muling lumakas ang lakas ng kanyang formation daw. Ngayon lang, napapaligiran siya dahil lang sa gusto niyang hiramin ang mga kamay ng mga taong ito para maintindihan ang mga porma sayon ng array. Ngayon, naintindihan na niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Heavenly Eye at gulat na sinabi. Sa tabi, may 2 taong nakinig kay Elken hanggang sa sila ay mabigla sa pagkamangha. Napakakaiba rin ang kakayahan ng batang ito sa pag-intindi, di ba? Hindi napigilan ni Lone Soul ang pagrereklamo. Umiling si Heavenly Eye at sinabing, nakapaglakad na ang batang ito sa sarili niyang landas sa formation daw. Ang kanyang pag-unawa sa formation daw ay nagmumula na mismo sa pinagmulan. Ang mga array formation ng 8 Void Mountain na ito ay isang malaking kayamanan para sa mga powerhouse ng formation daw. Nakasalay lamang ito kung mayroon kang kakayahang maghukay nito o hindi. Tiyak na hindi pa nakapunta ang batang ito sa 8 Void Mountain noon, kaya ang inspirasyon na ibinigay sa kanya ng mga paghihigpit dito ay napakalaki, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na gumawa ng isang qualitative na pagtalon sa loob ng maikling panahon. He's tunay na isang nakakatakot na bata. Malapit na sa katotohanan ang pagsusuri ng Heavenly Eye. Sa totoo lang, naiintindihan na ni Mateo ang mga porma sayon habang ginagawa ito. Hindi dapat tingnan ng mga tao kung gaano kabilis ang kanyang pag-akyat sa bundok. Sa totoo lang, napakasimple lang ng mga paghihigpit sa paanan ng bundok. Mabilis na nabuwag ni Mateo ang mga ito at ginawang kanya. Hanggang sa ginamit ng Heavenly Eye ang isang kayamanan ng espiritu ng Emperador sa langit bilang pain upang akitin ang mga 8-star formation god na harapin si Mateo. Dahil dito, nakamit ni Mateo ang kahusayan sa pamamagitan ng komprehensibong pag-aaral ng mga bagay-bagay sa kanyang paglalakbay, at hinayaan ang kanyang lakas sa formation daw na gumawa ng isa pang husay na hakbang. Sa totoo lang, kung gusto ni Mateo umakyat sa bundok, matagal na sana siyang nagmadaling umakyat. Pero hindi nagmamadali si Mateo. Hindi siya tumatakas para sa kanyang buhay, gusto niyang ipares ang mahiwagang kapangyarihan sa Heavenly Eye. Hindi lang alam ng Heavenly Eye ang mga iniisip niya. 2,255. Ang pagngangalit ni Mateo sa lahat ng direksyon ay sa wakas ay nagpagising sa mga Heavenly Emperor. Sa wakas ay napagtanto nila na ang pinakamataas na kayamanan ng espiritu ng Emperador sa langit ay hindi ganoon kadaling makuha. Ang lakas ng binata na ito sa formation daw ay mas malakas na kaysa sa karamihan ng mga 8-star formation gods. Ang tanging kulang lang sa kanya ay ang cultivation realm. Ngunit, sa 8 Void Mountain,
ang lugar na ito kung saan ang malalakas na paghihigpit ay nakakalat sa buong burol at lambak. Ang larangan ng paglilinang ay direktang napapansin. Masyadong mahigpit ang mga paghihigpit dito. Sino man ang makakagamit ng mabuti sa mga paghihigpit dito, sino man ang magiging hari rito. Walang sino man sa mga kayang mag-cultivate hanggang sa Heavenly Emperor Realm ang mga hanggal. Nadala sila ng pinakamataas na kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit noon at inakala rin nilang mababa at madaling apihin ang kaharian ni Mateo. Kaya naman binabaliwala nila ang pag-iingat at nagmamadaling umakyat. Ngayon, alam nilang lahat na si Mateo ay hindi isang malambot na persimmon kundi isang matigas na bato. Samantalang sila mismo ay mga itlog na mababasag kapag may umbok. Nagsilabasan ang lahat, nagbigay daan para sa isang daanan. Ngunit ang bilis ng pag-akyat ni Mateo sa bundok ay hindi naging mas mabilis. Sa halip, ito ay naging mas mabagal. Tatlong tao sa Heavenly Eye ang mukhang malapit ng makahabol. Lahat sila ay may kakaibang tingin. Noon lang nila nalaman na sila ay naging mga pamatay kanya na walang tugma o katwiran. Bigla kong napagtanto na wala palang pakialam ang lalaking ito kung may mga taong nagbabakod sa kanya o wala. Ano ba yan? Sobrang inaabuso ang mga namatay. Nakakaintindi na rin ng mga pormasayo ng batang ito. Sa huli, tumakbo kami palapit para hayaan siyang magsanay. Sa sobrang tagal naming pag-iisip, para kaming mga hangin. Sa mismong sandaling ito, ang mga Heavenly Emperor sa bundok ay nagkaroon ng salpok na samuka ng dugo. Sa pagkakataong ito lamang nila naunawaan na si Mateo mismo ang nagpabagal sa kanya, at hindi sila ang humahadlang sa mga yapot ni Mateo. Tatlong tao ang umakyat sa hagdan, ang Heavenly Emperor Heavenly Eye. Sa isang kisap mata, mahigit 100 talampakan lang ang layo. Malamig na ngumiti si Elken at sinabing, "Mabuting binata, wala ka talagang iniisip tungkol sa amin." Hindi pa humihina ang kanyang boses ng isang agos ng banal na asensya ang dumaan sa maraming paghihigpit at damapo sa tabi ng mga ito. Pinitik ni Heavenly Emperor Heavenly Eye ang kanyang mga daliri at winasak ito. Magaling na binata, nakakainis ang emperador na ito. Sige, gustong makita ng Dave na ito kung gaano kalaki ang kakayahan mo, at kung kwalipikado ka ba o hindi para hamanin ang Dave na ito. Malamig na sigaw ni Heavenly Emperor Heavenly Eye at gumanti ng suntok gamit ang backhand. Nakaturo ang mga daliri ni Mateo, kaya madali niya itong nalutas. Opisyal nang nagsimula ang paghaharap ng dalawang tao sa larangan ng mahiwagang kakayahan. Patuloy pa ring umaakyat sa bundok ang magkabilang panig, walang tigil na binabago ang mga paghihigpit sa kanilang paligid. Habang nasa pagitan nila, ito ay pinaghihiwalay ng distansyang mahigit 100 talampakan. Kasabay nito, pinaghihiwalay din sila ng ilang patong ng mga paghihigpit. Sa isang sandali ng kapabayaan, hindi lamang mabibigo ang isang tao na saktan ang kanyang kalaban, kundi sa halip ay gagawin din nilang abo ang kanilang mga sarili. Sunod-sunod na daloy ng banal na diwa ang patuloy na umaagos. Pabilis ng pabilis ang galaw ng magkabilang panig, dahilan para malabo ang paningin ng mga tao. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa gilid, ang mga Grandmaster ng formation daw ay namangha sa pagkamangha. Ang lakas ng formation daw na ipinakita ng dalawa ay talagang nagpamangha sa mga tao. Bawat galaw at tindig ay talagang napakahusay. Ang ganitong uri ng talino ay ibang-iba sa mga galaw sa martial art. Iyan ang pagkaunawa sa formation daw, ang pagkaunawa sa mga paghihigpit ng 8 Void Mountain. Habang sa oras na ito, sa wakas ay naipakita na ng Heavenly Emperor Heavenly Eye ang nakakatakot na lakas ng isang Dave Realm Formation Pathmaster. Ang isang pag-iral na tulad niya ay sumubok na sa pinagmumulan ng formation daw, ang kanyang lakas ay napakalakas hanggang sa mawala ng pag-asa ang mga tao. Halos walang gaanong lakas si Mateo para lumaban sa ilalim ng kanyang pamimilit. Sa simula, kaya pa rin ni Mateo nakapantay ni Heavenly Eye. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, ang defensive ring ni Mateo ay lalong lumiliit. Dati, ang mga paghihigpit na iniwan ni Mateo ang dahilan kung bakit sumuko si Heavenly Emperor Heavenly Eye. Ito ay dahil minamaliit ni Heavenly Emperor Heavenly Eye ang mga ito, kasama na ang talino ng mga kasanayan ni Mateo. Sa totoo lang, may hinala na gumagamit ng panlilinlang. Hindi ka panipaniwala ang lakas ng Dave Realm.
Kasalukuyang nagbabanggaan ang magkabilang panig ng nakahubad ang kanilang mga guwantes, pinakawalan ni Heavenly Emperor Heavenly ay ang kanyang makapangyarihang sa buong sukdulan ng kanyang kagandahan at anyo, na ikinamangha ng lahat. Ito ang pang-aapi sa cultivation realm. Hey! Pabaya at bulag na punk, malamang hindi niya alam na ang lugar kung saan nakamit ng fellow the West Heavenly ay ang Dao ay sa 8 Void Mountain. Noon, nakakuha siya ng kaliwanagan sa formation daw sa 8 Void Mountain, at naging isang formation path grandmaster sa isang iglap lang. Kalaunan, umasa pa siya sa Heavenly Eye at formation daw para malampasan ang David Blight Tribulation. Paano siya may lalagay sa parehong kategorya ng isang Empyrean Realm Brat? Sabi ni Elken nang may mapanghamak na tingin. Habang naglalakad sa daang ito, paulit-ulit silang dumanas ng pagkalugi. Hanggang sa natabunan ng Heavenly Eye si Mateo sa oras na ito, sa wakas ay nakaramdam sila ng kadakilaan at kasiyahan. Sa lohikal na pagsasalita, lahat sila ay mga matandang halimaw na matagal nang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili at hindi dapat magalit ng ganito. Ngunit habang nasa daan, inakay sila ng isang Empyrean Realm Junior, at talagang hindi na nila mapigil ang sumabog. Malamig ding ngumiti si Lone Soul at sinabing, alam na alam ng kapwa The West Heavenly ay ang mga limitasyon sa layong wala pang 3,000 milya. Iniisip ba ng batang ito na sa pamamagitan ng pag-unawa sa daw ng ganito kaikling panahon, kaya niyang kalabanan ang isang Dave Realm? Napaka-inosente. Nang makita ng mga 8-star formation gods ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay walang katapusang namangha, at kusang lumitaw ang mga damdamin ng pagsamba. Napakalakas ng Heavenly Emperor Heavenly Eye. Para siyang naglalakad sa gitna ng mga restriction na parang nasa sarili niyang bakuran. Sayang naman. Ang galing talaga ng batang yan. Masyado palang bata at walang karanasan sa harap ng isang tunay na makapangyarihang nilalang. Sok-sok. Kung balang araw ay maaabot ko ang taas ng Heavenly Emperor Heavenly Eye, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Ang kapangyarihang ipinakita ng Heavenly Emperor Heavenly Eye ay ang uri ng kapangyarihang nakakapanghina ng loob ng mga tao. Ito ay lakas na naipon sa loob ng hindi mabilang na taon. Bagamat humanga sila sa lakas at talento ng formation daw ni Mateo, lahat ng ito ay walang saysay kung ihahambing sa lubos na lakas nito. Maging ang mukha ni Riverward ay namumutla rin, bakas ang takot sa kanyang mukha. Sa harap ng gayong kalakas na taglay, wala siyang makitang pag-asa. Ang saklaw ng depensa ni Mateo ay nasusupol na ng husto. Ang tatlo sa kanila ay parang isang kandilang kumikislap sa hangin. Posibleng mamatay anumang oras. Sa mismong sandaling ito, naramdaman pa ni Riverward na medyo mayabang si Mateo. Tama, ang mayabang ng salitang iyon. Akala nila ay masyadong tiwala si Mateo sa kanyang sarili, iniisip na kaya niyang pantayan ang talino ng isang Dave Realm powerhouse sa pamamagitan ng pag-asa sa mga array formation, at nagkusa pa nga siyang pukawin ang Heavenly Eye. Pero ngayon, sinampal ang mukha niya ng malakas na lakas ng Heavenly Eye. Ngayon lang, kung hindi siya naging mayabang at umakyat pataas para tumakas para iligtas ang kanyang buhay, maaaring wala ng pagkakataong mabuhay. Pero ngayon, nakagapos na sila ng Heavenly Emperor Heavenly Eye. Kahit gusto pa nilang umalis, hindi rin sila makakaalis. Kinilala ni Riverward na ang talento ni Mateo ay nakakatakot. Ngunit ang mismong nakakatakot na talentong ito ang dahilan kung bakit niya nakalimutan kung sino talaga siya, at medyo ignorante siya. Nakalimutan niya na mahigit 2,000 taong gulang lang pala siya at nasa Empyrean Realm lang siya. Paano nga ba mapupuksa ang kapangyarihan ng isang Dave? Sa totoo lang, ang hindi alam ng lahat ay ang pagkabigla sa puso ni Heavenly Eye. Hindi na niya kayang ilarawan ang gulat sa puso niya. Mabilis ang paghaharap ng magkabilang panig sa mga kakayahan sa mahika hanggang sa bigla na lamang itong nagbigay daan sa mga tao na makakita ng mga bagay-bagay ng malabo. Sa isang iglap, kaya pa nilang magpakawala ng 10,000 daloy ng banal na asensya upang magdulot ng mga paghihigpit. Walang tigil silang nagpapalit ng posisyon, patuloy na dumarating sa gitna ng mga bagong paghihigpit. Ang ganitong uri ng paglipat ay nangangailangan ng walang kapantay na makapangyarihang pagbabawas at kakayahang magkalkula. Masasabing ang kanilang dalawang utak ay parang 2 teraflops supercomputer na kasalukuyang tumatakbo ng buong lakas.
Kailangan nilang makaranas ng hindi mabilang na mga kalkulasyon sa matematika bawat segundo. Pero ang problema, siya, ang Heavenly Eye, ay matagal ng lubos na pamilyar sa mga paghihigpit na ito. Bagamat ito ang unang pagkakataon na naharap ni Mateo sa mga paghihigpit na ito. Sa sandaling may mga restriction sa pagpapalit, tuluyan nang nalampasan ni Mateo ang susunod na restriction. Ganito niya nagawa ang isang walang putol na pagpapalit. Kung hindi, hanggat may kaunting pagkakamali, mahuhuli niya ang pagkakamali at direktang mapapatay ang kabilang panig. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang nakikitang anumang pabaya na pagkakamali. Nakakatakot ang kakayahan ng batang ito sa pagkalkula. Ngunit sa kabutihang palad, kasabay ng pagiging mas komplikado ng mga paghihigpit, ang kakayahan ni Mateo ay malinaw na medyo hindi umaabot sa kanyang mga pangarap. 2,256. Ang gayong paghaharap ay nagpahanga sa mga tao hanggang sa sila ay mamangha. Matagal nang pinapanood ng mga 8-star formation god sa tabi hanggang sa malasing sila. Nanlaki ang mga mata ng bawat isa sa kanila, takot na makaligtaan ang kahit kaunting detalye. Patay na ang mga porma sayon ng hanay, buhay na ang mga tao. Ang labanan ng mahika sa pagitan ng dalawang eksperto sa formation daw na nasa pinakamataas na antas ay parang isang kompetisyon sa edukasyon para sa kanila. Paano magiging kasing direktang kapaki-pakinabang para sa kanila ang pagtutuon ng pansin sa pag-aaral dito gaya ng panunood sa dalawang nangungunang eksperto na personal na nagpapakita? Nagpalit ng posisyon ang dalawang tao, at pataas ng pataas ang kanilang pag-akyat. Ginawa ni Mateo ang lahat para makayanan ang malalakas na atake ng Heavenly Eye. Dalawang tao ang nakasunod sa likuran ni Riverward. Kahit ang kanilang paghinga ay halos tumigil na. Kayang-kaya talaga ng batang ito. Hindi pa siya patay hanggang ngayon. Nakakahiya talaga. Ang mga restriction sa harap, hindi ko pa maintindihan. Wala na akong paraan para makasabay sa mga ito. Nakapaglaban na sila hanggang sa taas na 2,600 milya. Ang mga paghihigpit doon ay nagiging mas mapanganib din. Sa palagay ko ay hindi na kayang magtagal ng punk na iyon. Ang paghaharap ng dalawang tao sa mga mahiwagang kakayahan ay lumipas na ng 8 araw at 8 gabi sa isang iglap. Sa panahong ito, nagbantay si Mateo laban sa mga baliw na atake ng Heavenly Emperor Heavenly Eye na nagpamangha sa lahat. Sa pananaw ng ibang tao, malinaw na napigilan na ni Heavenly Emperor Heavenly Eye si Mateo hanggang sa limitasyon. May posibilidad si Mateo na gumuho anumang oras. Pero nagtiis si Mateo ng ganito sa loob ng 8 araw at 8 gabi. Sa loob ng 8 araw at 8 gabing ito, ang magkabilang panig ay umakyat sa taas na mahigit 2,000 milya. Ang 8 hanay ng mga porma sayon ng Void Mountain, na mahigit 2,800 milya ang taas, ay mga malalaking hanay ng Dave Realm. Maliban na lang, sa gitna ng nakakalitong labanan, walang nakatuklas na ang mga mata ni Mateo ay lalong lumiwanag. Sa 8 araw at 8 gabing ito, halos kayang abutin ng pagkaunawa ni Mateo sa formation daw ang kabuoang-kabuuan ng lahat ng kanyang mga naunang pagkaunawa. Mahigit 60 taon ng pag-unawa sa daw ang nagpabago sa formation daw ni Mateo. At ang 8 araw at gabing ito ng pag-unawa ay nagbigay daan sa formation daw ni Mateo na umabot sa mas mataas na antas. Lalo na't ang Heavenly Emperor Heavenly Eye ay may orihinal na pananaw sa pag-unawa sa mga paghihigpit ng 8 Void Mountain. Ang pakikipaglaban nila ni Mateo gamit ang mga mahiwagang kakayahan ay katumbas ng pagpapatunay ng kanyang mga naunawaan sa kabilang panig. Ang relasyon nilang dalawa ay parang isang napakatalinong guro na gumagabay sa disipulo ng paunti-unti. Ang pamamaraan ni Mateo sa pag-unawa sa formation daw ay sinundan ng parehong padron gaya ng sa alchemy daw. Ang mga komplikado hanggang sa matinding paghihigpit sa pagbuo ng array ay isa lamang sunod-sunod na pundasyon ng pagbuo ng array sa paningin ni Mateo. Gaano man kakomplikado ang pagbuo ng array, inaayos lamang nito ang mga pangunahing porma sayon ng array na ito sa isang napakamapanlikhang pamamaraan, na siyang dahilan kung bakit malaki ang naitutulong ng lakas mula roon. Kaya naman, ang bilis ni Mateo sa pag-unawa sa mga array formation ay higit na nalampasan ng karaniwang tao. Noon sa Finflame Mountain, nagawa ni Mateo na sirain ang rank 8 Grand Array ng napakabilis dahil dito. Gayunpaman, ang sarili niyang pangunawa ay isang aspeto.
Ang pangunawa ng Heavenly Emperor Heavenly Eye ay isa pang aspeto. Ang mga nakakarating sa hangganan ng Heavenly Emperor Heavenly Eye ay pawang naglakad palabas ng kani-kanilang dao. Sa paningin ng 10,000 tao, mayroong 10,000 kwento. Ang parehong mga paghihigpit sa pagbuo ng array, ang mga bagay na nauunawaan ng iba't ibang tao ay natural na magkakaiba. Ang pagbabayad gamit ang sarili niyang barya ay nakapagpalalim pa sa pag-unawa ni Mateo sa mga array formation na ito, at nagawa pa niyang alamin ang pinagmula ng taong nagtayo ng mga formation. Ang dahilan kung bakit niya pinukaw ang Heavenly Eye, ang layunin ay nakasalalay din dito. Tunay ngang mayroong pagkakaiba sa pagitan niya at ng Heavenly Emperor Heavenly Eye. Ngunit ang agwat sa pagitan nila ay mas maliit kaysa sa inaakala ng iba. Bagamat malakas ang Heavenly Emperor Heavenly Eye hanggang sa mawala ng pag-asa ang mga tao, ang pagpatay kay Mateo ay hindi rin naman ganoon kadali. Kahit papaano, kailangan ding maabot ng isa ang taas na higit sa 2,800 milya. Pero, nang lumaban sila hanggang sa layong mahigit 2,800 milya, ang lakas ng formation daw ni Mateo ay isa pang hangganan. Hindi alam ni Heavenly Emperor Heavenly Eye ang ibig sabihin nito, at bigla na lamang siyang nagpakawala ng mga atake. Habang si Mateo ay unti-unting umatras, hinahayaang isipin ni Heavenly Eye na naabot na niya ang kanyang limitasyon at kayanan niya itong tapusin ng napakabilis. Sa totoo lang, ang kasalukuyan niyang lakas sa formation daw ay hindi na maaaring banggitin ng sabay-sabay tulad noong siya ay nasa paanan ng bundok noon. Wala lang talagang nakakaalam. Akala ng lahat ay malapit nang mamatay si Mateo, pero hindi nila alam na nag-iipon na pala siya ng lakas para bigyan ng kidlat ang 3 taong Heavenly Eye. Hindi basta-basta pumunta si Mateo sa 8 Void Mountain. Habang nasa daan, plinano na niya ang lahat. Ang mga array formation dito ay napakalakas hanggang sa sukdulan. Hanggat sapat ang lakas ng kanyang formation daw, maaari siyang lubos na umasa sa mga array formation dito upang paksain ang mga powerhouse ng Deva Realm. At ang gusto niyang gawin ay pahirapan ang isang tao dahil sa sarili nilang pukana. Sa daan, natukoy na ni Mateo mula sa mga pahiwatig at haka-haka na ang Heavenly Emperor Heavenly Eye na ito ay talagang hindi dapat paglaruan. Kaya naman, ginawa niya ito ng may pag-iingat. Habang paakyat sa bundok, unti-unting sumulong si Mateo at pinagtibay ang sarili sa bawat hakbang, nagkunwaring unti-unting hindi na kayang tiisin ang lahat. Minsan na siyang nakapaglatag ng mga hanay ng mga sundalo, dapat ay may kaunting pag-unawa na ang Heavenly Emperor Heavenly Eye sa kanyang lakas. Kung gagawin niya ito ng masyadong mabangis, ibibigay niya ang kanyang sarili sa halip. Kaya naman, ginamit niya ang pamamaraan ng pagtatago ng kanyang lakas at hinayaan ang Heavenly Emperor Heavenly Eye na isipin na unti-unti na niyang naaabot ang kanyang limitasyon. Patuloy niyang iniintindi ang mga pormasayo ng array. Ngunit sa likuran, pinaliit niya ang kanyang depensibong bilog at hinayaan ang Heavenly Emperor Heavenly Eye na isipin na ang kanyang pag-intindi ay lalong humihirap. Pero ang tunay niyang lakas ay mabilis na lumalakas. Hindi pa rin alam ni Elken at Lone Soul. Nang makitang napupuno na ang depensa ni Mateo, hindi nila maiwasang ma-excite. Hahaha. Batang lalaki, hindi ka ba masyadong may kakayahan? Gustong makita ng emperador na ito kung kailan ka makakatagal. Sabi ni Elken sabay tawa ng malakas. Sinabi rin ni Lone Soul, kapwa the West Heavenly Eye, gawin mong abo ang batang ito. Bahagyang tumango si Heavenly Emperor Heavenly Eye at sinabi sa malinaw na boses, nako, ang mga array formation dito ay halos umabot na sa limitasyon ng 8-star formation gods. Dapat ganito na lang ang lakas mo, di ba? Kapag mas lumakas ka pa, siguradong mamamatay ka. Sa layong humigit kumulang 2,000 milya, naroon ang hangganan sa pagitan ng mga 8-star formation god at ng mga nakalampas sa mga 8-star formation god. Mahigit 2,000 milya ang sakop ng Deva Realm. Sa ilalim nito, kahit na aksidenteng makapagtakda ng mga paghihigpit ang mga powerhouse ng Deva Realm, maaari pa rin silang umasa sa makapangyarihang lakas para manatili roon at hindi mamatay. Ngunit kung mas lalakas pa ito, ang kapangyarihan ng mga paghihigpit ay tataas ng husto. Kapag pinasabog ito ng isang malakas na puwersa ng Deva Realm, walang duda na mamamatay sila. Hindi pa rin kumbinsido si Mateo habang sinasabi niya, "Humph. 3 matandang fogey.
Kung may kakayahan kayo, lampasan ninyo ang aking defensive circle bago magsalita. Tumawa ng malakas ang Heavenly Emperor Heavenly Eye at sinabing, naunawaan ng Dave na ito ang daw sa 8 Void Mountain. Para itong paglalakad sa patag na lupa sa layong wala pang 3,000 milya. Paano ito maihahambing sa batang ito? Manood ka lang. Lalampasan ng Dave na ito ang iyong depensibong bilog at hahayaan kang mamatay ng walang libingan. Habang nagsasalita, nalagpasan na ni Mateo ang layong 2,000 milya. Tumawa ng malakas ang Heavenly Emperor Heavenly Eye, biglang nagpakawala ng hindi mabilang na daloy ng banal na asensya, at ang kapangyarihan ay tumaas pa ng ilang beses. Biglang sumikip ng husto ang depensa ni Mateo. Sa dami ng mga restriction na ipinapatupad niya, halos wala ng lugar na mapaghihintuan para makapagpahinga. Sa sandaling ito, si Mateo at ang iba pa ay naligay sa panganib. Gayunpaman, si Mateo ay nagpakawala rin ng hindi mabilang na daloy ng banal na asensya na parang mga malikmata, halos hindi niya nagawang malampasan ang mapanganib na balakid na ito. Maliban na lang, masasabi ng lahat na malamang ay hindi na kayang harangan ni Mateo ang susunod na pag-atake. Tumawa ng malakas ang 3 taong Heavenly Emperor Heavenly Eye, at direktang sumugod ng lagpas sa 2,800 milya ang layo. Brata, humanda ka ng mamatay. Tanga, ang espasyong mahigit 2,000 milya ang lugar kung saan magagamit ng husto ng emperador na ito ang aking mga kakayahan. Malamig na tumawa si Heavenly Emperor Heavenly Eye. Ang banal na asensya na pumutok sa pagkakataong ito ay tumaas pa ng ilang beses. Ang mga porma sayon ng hanay ng Dave Realm ay walang kapantay na komplikado. Ang mga elemento ng hanay ay natural ding napakarami, ang mga puntong maaaring magdulot ng mga paghihigpit ay natural na lalong dumarami. Sa puntong ito, isa siyang bayani na walang lugar para ipakita ang kanyang husay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga daliri ni Mateo ay gumalaw na parang mga multo, naglalabas ng hindi mabilang na daloy ng banal na asensya. Ang mga numero ay mas mataas kaysa sa Heavenly Emperor Heavenly Eye. Ang hindi inaasahang pagsabog ay nagdulot ng pagkagulat sa buong 8 Void Mountain. 2,257. Anong nangyayari dito? Halos hindi na makaalis ang batang ito ngayon lang. Kaya bakit bigla na lang siyang sumulpot? Matagal na palang itinatago ng batang ito ang lakas niya. Diyos ko! Lumalabas na kapantay na pala ng lakas ng formation daw niya ang mga nasa Dave Realm. Talagang kakaiba ang batang ito. Sa isang galaw lang, namangha ang mga tao sa buong bundok. Ang banal na asensya na agad na pinaputok ni Mateo, ay bumalot sa kalangitan at tinakpan ang mundo. Nang makita ni na Elken at Lone Soul ang nakakatakot na eksenang ito, agad silang natakot hanggang sa namutla ang kanilang mga kutis. Ang mga restriction na higit sa 2,000 milya ay sapat na upang kumitil ng kanilang buhay. Ang aksyon ni Mateo sa oras na ito ay malinaw na naglalayong magmaneho papunta sa kamatayan. Kapwa the West Heavenly Eye, iligtas mo kami. Sigaw ni Elken sa takot. Ang liwanag na pumuno sa kalangitan ay ikinagulat ni Heavenly Emperor Heavenly Eye, dahilan para mag-iba ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nanginig ng husto ang puso ni Heavenly Emperor Heavenly Eye. May kaunting pagkakaintindi siya sa lakas ng formation daw ni Mateo at naramdaman niyang imposibleng maabot ang ganoong antas. Maliban na lang kung mas marami pang naunawaan si Mateo na mga restriction sa 8 Void Mountain. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Paano naging ganito kalakas ang halimaw ng isang tao? Mayroon pa ba talaga siyang natitirang lakas para intindihin si daw sa ilalim ng kanyang baliw na pambobomba? Bukod pa rito, ang naunawaan ni Mateo ay hindi kaunti, kundi napakalaki. Isang husay na paglukso. Kung dati ay kalahating talampakan lang ang nalakad ni Mateo papasok sa tarangkahan ng Dao, ngayon, tunay na siyang nakapasok sa sakop ng Dao. Gayunpaman, ang Heavenly Emperor Heavenly Eye ay sa huli ay isang pangunahing kapangyarihan ng Dave Realm. Bagamat nagulat siya, hindi siya nataranta. Nakita lamang nito ang paulit-ulit na pagtitik ng mga daliri ng Heavenly Emperor Heavenly Eye, na naglalabas ng hindi mabilang na daloy ng banal na asensya sa isang iglap na nagpapawalang bisa sa mga paghihigpit na ipinapataw ni Mateo. Magaling na binata. Ang tuso mo talaga.
Kahit ang emperador na ito ay muntik ng mabaygo. Gayunpaman, gusto mo bang baligtarin ang sitwasyon gamit ito? Mangarap ka na lang. Malamig na tumawa si Heavenly Emperor Heavenly Eye at may paghamak na sinabi. Parang alam na alam niya ang mga restriction sa layong 2,000 milyang ito. Kaya paano siya matatalo sa isang junior? Para sa kanya, parang laro ng bata ang mga patibong na pamatay sa layong 2,000 milyang ito. Pumutok. Sa sandaling ito, isang nakakagulat na kidlat ang biglang bumagsak. Ang maputlang puting kidlat ay humampa sa kalangitan. Para bang hinahati ang kalangitan sa dalawa. Nakakakilabot na kapangyarihan, ang sumasabog na kulog, nagulat hanggang sa biglang napatalon ang lahat. May ilang 8-star formation gods na muntik nang matapakan ang maling nodes at muntik nang maglabas ng mga restriction. Masyadong biglaan ang pangyayaring ito, hanggang sa wala nang naging reaksyon ang lahat. Ugong. Ang nakakagulat na kidlat na ito ay tumama sa katawan ng 3 tao sa Heavenly Eye nang may hindi maisip na bilis. Perg. Umungol ng mahina ang 3 tao na parang tinamaan ng 5 kidlat kaya agad silang natulala. Nang matanggap ang isang matinding suntok, agad na nanghina ng husto ang mga aura ng 3 dakilang Deva Realms. Lalo na si Heavenly Emperor Lone Soul, ang kanyang katawan ay halos maglaho dahil sa ataking ito. Bagamat napanatili niya ang kanyang pangangatawan sa huli sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang makapangyarihang lakas, ang kanyang katawan ay naging walang kapantay na ilusyon ng sabay-sabay. Si Heavenly Emperor Lone Soul ay isang soul body at higit na takot sa kidlat. Walang-wala ang ordinaryong kidlat pero paano magiging ordinaryo ang kapangyarihan ng hanay ng Deva Realm na ito? Kung tungkol naman sa 2 pang tao, mas magaling sila ng kaunti kaysa sa kanyang ngunit nagtamo rin ng matinding pinsala. Sa tingin lang ng lahat, mas nakakagulat pa ang eksenang ito kaysa sa kidlat na iyon ngayon lang. Ipinatupad na ang paghihigpit. Si Heavenly Emperor Heavenly Eye, ang Formation Path Grandmaster na ito, ay natalo pala sa isang Empyrean Realm Junior sa isang labanan ng Formation. Nakakagulat ang pagbabagong ito na nagresulta sa pansamantalang pagkalimot ng lahat sa kanilang mga iniisip. Ilang segundo ang nakalipas, si Mateo ay nasa bingit na ng paghihirap sa kanyang bingit ng kamatayan. Nang sumunod na segundo, nakagawa siya ng isang napakahusay na malaking pagbabago na nagpasimula ng isang paghihigpit sa Deva Realm. Ang buong 8 Void Mountain ay napuno ng katahimikan na parang kamatayan. Nakatitig si Riverward nang may pagtataka. Nanlaki ang kanyang bibig at tumingin kay Mateo na parang nakakita ng multo. Para bang ito ang unang beses na nakilala niya ito. Nawala si Heavenly Eye. Hindi pa rin siya lubos na makapaniwala. Malala na ba ang paningin ko? Ang Heavenly Emperor Heavenly Eye ay isang maalamat na figure ng 8 Void Mountain. Siya. Talagang natalo siya. Anong klaseng tao ba ang batang ito? Nakakatakot din ang mga naabot niya sa formation daw, di ba? Isang maliit na batang Empyrean ang talagang malubhang nakasugat sa isang makapangyarihang Deva Realm. Ang insidenteng ito ay malamang na maging bagong alamat ng 8 Void Mountain. Ang nakapalibot na 8-star formation gods ay gumamit ng nagtatakang tingin upang tumingin kay Mateo habang humihinga ng malalim. Tumingin si Mateo sa Heavenly Eye at sinabing may malamig na ngiti, parang naglalakad sa patag na lupa na wala pang 3,000 milya. Sa tingin ko hindi, di ba? Naunawaan ni Heavenly Emperor Heavenly Eye si daw sa layong 3,000 milya at alam na alam ang mga limitasyon sa layong wala pang 3,000 milya na parang likod ng kanyang mga kamay. Kanina lang, sinasabi niya pa rin na parang paglalakad lang iyon sa patag na lupa na wala pang 3,000 milya. Ngunit sa isang iglap, sinampal ng kidlat ang mukha niya. Dahil sa dagok na ito, ang kapangyarihan ng Heavenly Emperor Heavenly Eye ay agad na nawala ng mahigit kalahati. Gayunpaman, ang mga powerhouse ng Deva Realm ay talagang napakalakas hanggang sa sukdulan. Ang paghihigpit na ginamit ni Mateo sa lahat ng kanyang kakayahang sumabog ay hindi talaga kayang patayin sila. Nanghihina si Heavenly Eye, pero baka sa mukha niya ang pagtataka habang sinasabi niya, ito. Paano ito nangyari? Malinaw na nabasa ko na lahat. Malamig na sabi ni Mateo, akala mo alam mo ang mga porma sayo ng hanay dito.
Pero sa totoo lang, hindi mo talaga sila naiintindihan. Ang mga paghihigpit ng 8 Void Mountain ay mas kahanga-hanga kaysa sa inaakala mo. Nanliit ang mga mata ni Heavenly Eye, at mas lalo siyang nalito. Tiyak na iniisip ninyong lahat na ang mga paghihigpit ng 8 Void Mountain ay konektado sa isa't isa. Hanggat naiintindihan ninyo ang lahat ng mga paghihigpit na ito, kahit na lumabag kayo sa mga paghihigpit, maaari ninyong akyatin ang 8 Void Mountain ng walang humpay, sabi ni Mateo sa malinaw na boses. Maraming 8-star formation gods ang palihim na tumango ngunit may mga nagtatakang tingin. Hindi kaya ganito ang nangyari? Mali kayong lahat. Ang Grand Array na ito ng 8 Void Mountain ay isang buhay na Grand Array. Sa iisang patag na ibabaw, maraming uri ng mga restriction, at hindi sila permanente at hindi mababago. Kapag nilabag mo ang isang restriction, sa totoo lang, nasa loob ka pa rin ng isa pang restriction. Iba't ibang paraan ng kombinasyon ang bubuo ng mga restriction na may iba't ibang kapangyarihan. Sa makatuwid, kapag nakatayo ka sa isang node, maaaring ito ang intersection point ng maraming restriction. Ang mga intersection point na ito ay mga formation ay lamang ng maraming array formation, kaya ka lang nitong daanan ng ligtas, iyon lang. Pero, kung iintindihin ang mga formation na tulad nito, imposibleng makaakyat kayo sa tuktok. Ang mga salita ni Mateo ay parang mga kidlat na bumabagsak sa kanilang mga ulo, sumasabog sa pandinig ng lahat. Mga powerhouse na kayang maglakad ng 2,700 at 2,800 milya, alin ang hindi isang natatanging talento sa formation daw. May katuturan man o hindi ang mga sinabi ni Mateo, agad itong naging malinaw. Kung ang mga array formation ng 8 Void Mountain na ito ay mabubuo ng hindi mabilang na mga node, ang pag-uugnay ng ilan sa mga node ay magiging isang limitasyon. Ang naunawaan nila ay ang mga paghihigpit matapos na may ugnay ang ilang node na ito. Pero, sa totoo lang, ang mga puntong ito ay isa lamang ibinahaging node na ginagamit ng ilang mga paghihigpit. Masyadong pangkaraniwan ang mga bagay na naunawaan nila. Mali. Lahat tayo ay mali. Ganito pala yan. Ganito pala yan. Nasayang lang talaga ang maraming taon ko ng pag-unawa sa formation daw. Naiintindihan ko. Akala ko malapit na ang formation daw ko kay Daw, pero ngayon ko lang nalaman na wala akong alam. Bababa agad sa bundok ang emperador na ito at mauunawaan ang Daw mula pa sa simula. Medyo maraming 8-star formation gods ang diretsyong bumaba ng bundok. Ang mga salita ni Mateo ay parang puno ng karunungan na nagbibigay daan sa kanila na maunawaan ang pinakamahalagang bagay ng sabay-sabay. Noon lang nila napagtanto na ang mga bagay na naunawaan nila noon pa man ay wala pala. Kasabay nito, may ilang mga tao na may mga mukhang walang emosyon. Isang bagay na pinagtibay sa loob ng maraming taon ngunit itinatanggi, ang ganitong uri ng dagok ay may isip. Walang buhay ang itsura ni Heavenly Emperor Heavenly Eye. Ang kanyang hindi mabilang na taon ng pagmamalaki, ito ay nadurudge ng sa sandaling ito. 2,258. Ang Heavenly Emperor Heavenly Eye na nakakaintindi sa Dao sa 8 Void Mountain ay dating alamat ng lugar na ito. Kung iko-kompronta ang Dao sa layong 3,000 milya, hindi ito ang kayang gawin ni Newman. Ngunit, pagkatapos ng 3,000 milya, hindi na siya nakatakbo pa ng kahit isang pulgada. Akala niya ay siya ang nakakaranas ng isang hadlang. Lumabas na mali pala siya sa simula pa lang. Brat, isiping malupit ka. Ang score na ito ngayon, naalala na ito ng Dave na ito. Kapag nakabawi na ako ng lakas, tiyak na pupunitin ko ang bangkay mo. Malamig na sigaw ni Elkan, humarap muli sa Heavenly Eye, at sinabing, Kapwa Dawist Heavenly Eye, bakit ka pa natutulala? Hindi ka pa rin umaalis, naghihintay ng kamatayan. Sa totoo lang, labis na nadismaya si Elkan. Gumastos siya ng malaking halaga para imbitahan ang Heavenly Eye. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay isang sibat na gawa sa pewter na kumikinang sa pilak. Kahanga-hanga ang itsura ngunit walang silbi. Sa paghabol ng milya-milya, sa huli, natalo pa rin siya sa isang batang mula sa Empyrean Realm sa isang labanan ng mga mahiwagang kakayahan. Siyempre, hindi siya naglakas loob na sumobra ngayon.
Gusto man niyang makalabas ng 8 Void Mountain, kailangan pa rin niyang umasa kay Heavenly Emperor Heavenly Eye. Natural lang na alam niyang napakahalimaw ni Mateo, pero hindi niya kayang itago ang hinaing na ito sa kanyang puso. Gaano kahanga-hanga ang mga powerhouse ng Dave Realm. Ngunit natalo sila sa kamay ng isang batang Empyrean Realm, at natalo pa ito sa harap ng napakaraming powerhouse, dahilan para tuluyan siyang mawala ng malay. Nang marinig ito ni Heavenly Emperor Heavenly Eye, napuno siya ng takot. Hindi dapat magtagal ang lugar na ito. Sige. Hindi nagatubili si Heavenly Emperor Heavenly Eye, tumalikod at umalis. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, mukhang hindi pa naiisip ang sitwasyon. Hindi mo iisipin na papanoorin ko kayong bumaba ng bundok ng ganito lang, di ba? Pakiramdam ng tatlong tao ay nanginig ang kanilang mga anit habang baliw na naglalakad pababa ng bundok. Ngunit sa ilalim ng mabibigat na paghihigpit, paano sila makakapagpabilis? Hindi nagatubili si Mateo, at agad na nagpakawala ng hindi mabilang na daloy ng banal na asensya, na nagpasabog sa mga paghihigpit sa tatlong dakilang Dave Realms. Nanginig ang anit ni Heavenly Emperor Heavenly Eye, hindi nang ahas na huminto kahit kaunti, at buong-buong pinapawi ang mga atake ni Mateo. Pero ang pagkaunawa ni Mateo sa mga paghihigpit ng 8 Void Mountain ay matagal na niyang inihagi sa ilang kalye sa likuran. Kaya paano niya haharangin? Damugong. 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 Sa loob ng ilang panahon, kidlat, yellow, nagliliyab na apoy, mga ilaw ng espada, at iba pa, lahat ng uri ng mga paghihigpit ay biglang sumabog. Umalangaw-ngaw sa mga kabundukan ng nakakatakot na mga alon ng enerhiya, na nagpapabilis sa mga powerhouse sa paligid ng mga bundok dahil sa pagkabalisa at takot. Tatlong magagaling na kapangyarihan ng Dave Realm ang walang lakas na lumaban sa ilalim ng paghabol ni Mateo. Halos samuka na ng dugo ang Heavenly Emperor Heavenly Eye. Ang kanyang depensa ay parang papel na pandikit sa harap ni Mateo. Pero hindi niya mapigil ang ipagtanggol ang sarili. Kung susuko siya sa paglaban, mas marami pang paghihigpit ang ilalabas ni Mateo. Sa panahong iyon, dahil sa lahat ng uri ng restriction na ipinapataw, ang kapangyarihan ay magiging ilang beses, o ilang dosenang beses pa nga kaysa ngayon. Bagamat ang mga restriction sa ibaba ng 2,800 milya ay hindi maihahambing sa Dave Realm, ang kapangyarihan nito ay napakalakas din. Isa pa, ang tatlong tao ay malubhang nasugatan na. Ang kapangyarihan ng mga paghihigpit ay lalong lumakas. Gayunpaman, sila ay mga powerhouse ng Dave Realm sa huli. Dahil sa paggamit ng lahat ng kanilang kapangyarihan, halos hindi nila natiis ang epekto ng mga paghihigpit. Siyempre, ang kanilang mga pinsala ay patuloy ding lumalala. Nanood ang mga powerhouse ng 8 Void Mountain hanggang sa sila ay napanganga at napaawang ang kanilang mga bibig. Isang Empyrean Realm ang nanghuli ng tatlong dakilang powerhouse ng Dave Realm hanggang sa wala ng daan patungo sa langit at wala ng gate patungo sa lupa. Ang eksenang ito ay talagang isang pambihirang tanawin na walang katulad. Ang ganitong uri ng makapangyarihang nilalang, alin ang hindi isang nilalang na gamulat sa mundo. Ngunit sa ilalim ng di magagaling na kapangyarihan ni Mateo, sila ay nataranta. Damugong. Bigla na lang, isa na namang kidlat ang damapo. Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ni Heavenly Emperor Lone Soul, hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang sarili, tuluyang naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Patay na ang isang walang kapantay na kapangyarihan ng Dave Realm sa kanyang henerasyon. Nahulog siya sa 8 Void Mountain ng ganoon na lang. Nasaksihan ko talaga ang pagbagsak ng isang makapangyarihang Dave Realm ngayon. Ilang taon na ba tayong nakakarinig ng pagkamatay ng isang makapangyarihang Dave Realm? Nakakatakot talaga ang binatang ito. Pagkatapos ng araw na ito, malamang manganginig ang buong Heavenspan World dahil dito. Ang masaksihan ng pagbagsak ng isang powerhouse ng Dave Realm ay nagpabuntong hininga sa lahat ng powerhouse. Ang ganitong uri ng makapangyarihang nilalang ang siyang pinakamalakas na nilalang sa mundo, na halos may mga katawang walang kamatayan. Ang maaaring maging dahilan ng kanilang pagkawasak ay ang pinaka-nakakakilabot na kapigatian ng Dave Blight sa mundong ito. Kahit papaano, kinailangan nilang mamatay sa kamay ng isang Dave Second Blight powerhouse at mga pataas pa. Ngunit namatay si Heavenly Emperor Lone Soul sa kamay ng isang junior ng Empyrean Realm.
Si Heavenly Emperor Lone Soul ay dating isang Ghost Path powerhouse, at ang kanyang cultivation ay lubhang kakilakilabot. Pero gaano man siya kalakas, mayroon din siyang kahinaan ng mga Ghost Path powerhouse. Lubos itong pinipigilan ng matinding yang at mga di matitinag na bagay. Sa totoo lang, sa pagkultiba sa uri ng kaharian ni Heavenly Emperor Lone Soul, ang mga batas ng kidlat na maaaring magbanta sa kanya ay napakakaunti na lamang. Gayunpaman, ang lugar na ito ay ang 8 Void Mountain, ang tuktok ng formation daw. Ang lakas ng mga paghihigpit dito ay bihirang makita sa mundo. Sunod-sunod siyang tinamaan ng kidlat na nagbabawal. Kaya paano nangyaring may loika na hindi siya mamamatay? Sa halip, ang dalawa pang tao ang mas matigas kaysa sa kanya. Pero sa puntong ito, sila ay labis nang nanghihina. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ako ng ganito, mamamatay din ako rito. Elkan, itong hanggal na ito, anong klaseng nakakatakot na tao ang pinukaw niya? Naloko niya ako ng husto ngayon. Isa na namang pabigat ang pagdadala sa kanya ngayon. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Nag-aalab sa pagkabalisa ang Heavenly Eye. Dahil may kasama siyang dalawang tao noon, tiyak na hindi siya ang katapat ni Mateo. Pero ngayon, hindi na niya kayang tiisin ang mabangis na pambobomba ni Mateo. Habang iniisip ang hanggang dito, hindi na siya nagatubili at malamig na sumigaw, malalangit na mata, buksan mo. Sa tabi, si Heavenly Emperor Elken ay nabigla at naramdaman na lamang ang kanyang banal na kaluluwa na biglang tinamaan ng isang malakas na martilyo na nagpaantok sa kanya. Malalangit na mata, ikaw. Tatlong salita lang ang nasabi niya at pinalipad siya ng Heavenly Emperor Heavenly ay gamit ang isang palad. Bigla, sumabog ang hindi mabilang na mga paghihigpit sa kanyang katawan. Malubha na ang sugat ni Heavenly Emperor Elkan noong una. Sa kasalukuyan, ang kanyang banal na kaluluwa ay nagtamo rin ng matinding pinsala. Kaya paano pa niya makakayanan ang pambobomba ng mga paghihigpit na ito? Kung wala ang patnubay ng Heavenly Emperor Heavenly Eye, para siyang nakatapak ng hindi mabilang na mga landmine. Wala talagang mapagtatagwan. Sa isang hininga lang, nilipad siya ng hindi mabilang na mga paghihigpit at naging isang tumpok ng giniling na karne. Isa na namang makapangyarihang Deva Realm ang bumagsak. Hindi lang namatay si Elken sa kamay ni Mateo. Sa halip, namatay siya sa kamay ng Heavenly Emperor Heavenly Eye. Napakalupit ng mundo ng mga martial artist. Dahil sa nalalapit na sakuna, direktang itinulak ni Heavenly Emperor Heavenly Eye ang sarili niyang mga tauhan papunta sa fire pit. Sus Mariosep. Ang ibig sabihin ng kalupitan. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi mapigilan ng bawat isa sa kanila ang paghinga ng malamig. Nang walang hadlang ang dalawang taong ito, biglang bumilis ang bilis ng Heavenly Emperor Heavenly Eye. Sa tatlong tao, siya ang pinakakaunting nasaktan. Sa huli, si Heavenly Eye ay isang Deva Realm Formation Pathmaster. Ang lakas ng kanyang formation daw ay napakalakas hanggang sa sukdulan. Natural niyang napapawalang bisa ang karamihan sa kapangyarihan ng mga restriction. Ngayon, nang walang dalawang taong humihila sa kanya pababa mula kay Elkan, biglang bumilis ang kanyang bilis. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Mateo, minamaliit pa rin niya ang lalaking ito sa huli. Habang pababa, mas humihina ang kapangyarihan ng mga paghihigpit, at natural na mas maliit din ang pinsala sa Heavenly Eye. Hanggat kaya niyang magtiis hanggang sa ibaba ng 2,000 milya, magiging napakahirap para kay Mateo na magdulot pa ng malaking pinsala sa kanya. Sa tatlong tao, ang pinaka-nakakaabala ay si Heavenly Eye. Natural lang na ayaw siyang palayain ni Mateo. Kahit hindi pumatay, gusto pa rin niyang magdulot ng malubhang sugat, dahilan para hindi siya agad gumaling. Kung hindi, dahil magiging target siya ng isang makapangyarihang Deva Realm buong araw, mahihirapan si Mateo na kumain at matulog. Ang dalawang tao, ang isa ay humabol at ang isa ay tumakas. Nakarating sila sa paanan ng bundok sa isang kisap mata. Bro, magtago ka sa 8 Void Mountain habang buhay kung kaya mo. Hanggat aalis ka sa 8 Void Mountain, tiyak na pupunitin ng Deva na ito ang bangkay mo. Pagkalabas sa 8 Void Mountain, biglang nagliwanag ang Heavenly Emperor Heavenly Eye, at tumatakas na parang lumilipad. Bago umalis, nag-iwan pa siya ng masasakit na salita.
Lumungkot ang mukha ni Mateo, at sinabi niya kay Riverward, Senyor, ipahiram mo sa akin ang pana. 2,250. Ang tumatakas na Heavenly Emperor Heavenly Eye mula sa 8 Void Mountain ay maihahalin tulad sa tigreng bumabalik sa kabundukan, isang isdang pumapasok sa dagat. Hanggat medyo nakakabawi siya, gamit ang kaunting lakas ni Mateo, maaari na lang siyang maghintay na mapatay, maliban na lang kung maabot niya ang Dao sa 8 Void Mountain. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Riverward, at sinabi niya, ang kapangyarihan ng Limitless God-Killing Bow ay napakalakas, ngunit ang iyong lakas. Sabi ni Mateo, relax ka lang. May puntos ako sa puso ko. Masyadong malakas ang Heavenly Emperor Heavenly Eye. Hindi ko siya pwedeng paalisin. Kumislap ang tingin ni Riverward at tumango siya, sige, mag-ingat ka. Pagkatapos magsalita, hindi na rin siya nag-atubili, kinuha ang Limitless God-Killing Bow. Iniabot niya ito kay Mateo. Hindi umimik si Mateo, at agad na tinanggal ang mga restriction sa pana. Isang nakakatakot na daluyong ng kapangyarihan ang Bamalot sa kalawakan. Natigilan ang buong 8 Void Mountain sa nakakatakot na aura ng Limitless God-Killing Bow. Artefakto ng Dao. Isa itong artefakto ng Dao. Nakakakilabot na kapangyarihan, hindi nakapagtataka na naghabol silang tatlo hanggang dito. Nang may makakita sa Limitless God-Killing Bow, maging ang tono ng kanilang boses ay nagbago. Isang nakakatakot na puwersa ng backlash ang lumabas mula sa Limitless God-Killing Bow, gustong patayin si Mateo na parang pagpatay sa mga Heavenly Emperor. Ngunit sa sandaling iyon, isang mas maringal at kahangahangang aura ang biglang kumawala mula sa katawan ni Mateo, na pumihil sa kapangyarihan ng Limitless God-Killing Bow. Iyan ang pressure ng Lesser Heavenspan Mountain. Artipakto ng Dao. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na artipakto ng Dao ay dahil ang makapangyarihang akumulasyon ng Dao na nakatago sa loob ay katulad ng personal na pagbaba ng Heavenly Dao. Pero kahit anong Dao artifact ay wala pa ring kwenta kung ikukumpara kapag nasa harap na ng Lesser Heavenspan Mountain. Ang kay-abangan ng Limitless God-Killing Bow na kalalabas lang ng ulo ay lubusang pinigilan ni Mateo. Tahimik na natapos ang lahat ng ito sa sandaling hinawakan ni Mateo ang Limitless God-Killing Bow. Hindi ito napansin ng mga nakasaksi. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang mamatla sa takot. Maging si Riverward ay may ekspresyon ng pagkamangha. Napakahalagang kayamanan, walang paraan para makontrol kung ang lakas ng isang tao ay hindi kasing lakas ng inaasahan. Pero hindi naman talaga nakaranas si Mateo ng kahit kaunting negatibong reaksyon ng hawakan niya ito. Sa katunayan, nakaramdam siya ng takot, ng emosyong ito, mula sa Limitless God-Killing Bow. Dahil dito, nakaramdam siya ng labis na katawa-tawa. Bakit matatakot ang isang artifact ng Dao sa isang Empyrean? Pero habang lalo niya itong itinatanggi, lalo lang lumalakas ang pakiramdam na iyon. Hawak ni Mateo ang Limitless God-Killing Bow, at agad na tumaas ang kanyang aura. Para bang siya na lang ang natira sa napakalaking 8 Void Mountain. Espada, halika. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan, hindi mabilang na banal na asensya ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang magaan na espada. May arko ang pana, may bingaw ang espada. Ang mga galaw na ito ay natapos ng sabay-sabay, katulad ng mga lumulutang na ulap at umaagos na tubig natural at makinis. Namangha na sa pagkamangha ang mga powerhouse ng 8 Void Mountain. Pinalitan pa nga ni Mateo ng espada ang palaso sa pamamagitan ng pagpapaikli ng espada gamit ang kapangyarihan ng pinagmulan. Hindi lahat ng elemento ay isang bagay na dapat mangyari sa isang martial artist sa kaharian ni Mateo. Gayunpaman, ang mga imposibleng bagay na ito ay nagsama-sama sa kanyang pagkatao. Bumuhos ng walang kabuluhan ang diwa, enerhiya, at espiritu ni Mateo sa Limitless God-Killing Bow. Gayunpaman, ang isang Dao artifact ay isa pa ring Dao artifact. Halos naubos agad ang lahat ng lakas sa katawan ni Mateo. Habang napakaliit lang ng anggulong nahugot niya sa Limitless God-Killing Bow. Pero sapat na ang napakaliit na anggulong ito. Sige. Malamig na sigaw ni Mateo, bahagyang binitawan ang mga daliri. Kasabay ng isang malakas na pag-ihip ng hangin ay nawala ang magaan na espada.
Damugong. Ilang buntong hininga pa ang lumipas, isang nakakagulat na malakas na kalabog ang narinig mula sa di kalayuan. Mabagal lang ang pag-uusap tungkol dito, pero sa totoo lang, mula noong umalis ang Heavenly ay hanggang sa paghabol ni Mateo, hanggang sa paghila ng pana at pagpapakawala ng palaso, ilang paghinga lang ang lumipas. Sa kasalukuyang bilis ng Heavenly Eye, ito ay isang distansya lamang na ilang milyong milya. Ang distansyang ito ay hindi mabibilang ng kasing layo ng palaso ng isang Dao artifact. Ang banal na pandaman ni Mateo ay palaging nakatutok sa kanya. Kasabay ng palasong ito na sumisirit sa kalangitan, agad itong dumating. Isang artifact ng Dao na sinamahan pa ng espada ni Mateo, gaano kahanga-hanga ang kapangyarihang iyon. Hindi na kailangang tumingin pa, alam din ni Mateo na ang Heavenly Eye ay kailangang gumaling ng mahigit 1,000 taon kahit hindi pa siya mamatay sa pagkakataong ito. Tahimik ang buong bundok. Ibinaba ng lahat ang mga bagay na nasa kanilang mga kamay at tumingin sa binata na ito na walang kwenta. Sa loob ng ilang araw, sa 3 dakilang kapangyarihan ng Dave Realm, 2 ang patay at 1 ang malubhang na sugatan. Ang maipagmamalaking tagumpay na ito sa labanan ay sapat na upang maisulat sa mga talaan ng kasaysayan. Kung iisipin ngayon, pakiramdam ng lahat ay nananaginip sila. Anong klaseng kakatwa ba ang batang ito? Matagal nang nauunawaan ng emperador na ito ang Dao sa 8 Void Mountain at hindi ito maihahambing sa kanyang kakaunting araw. Hindi lang siya kahanga-hanga sa pag-intindi, kundi kaya rin niyang pigilan ang mga artifact ng Dao at unawain ang pinagmulan ng Sword Dao. Paano nagkaroon ng ganito kalaking tao sa mundong ito? Malinaw na may hawak na Dao artifact ang batang ito. Pero bakit wala talaga akong ganang agawin ito? Kailangan may siguradong plano ang pagharap sa kanya. Kapag hindi mo siya napatay, magiging kapwa-pahamak ang kahihinatnan. Ang 8 Void Mountain ang banal na lupain ng landas ng Pormasayon, at hindi mabilang ang mga nakatagong swerte. Napakarami para isa-isahin ang mga makapangyarihang nilalang na pumupunta rito para umunawa ng mga Pormasayon at maghukay ng mga kayamanan. Kahit ang mga matataas na antas na Heavenly Emperor ay hindi rin kabilang sa minorya. Nitong mga nakaraang araw lang, nagkagulo ang 2 grupo ni Mateo at Heavenly ay sa 8 Void Mountain. Nang makitang labis na pinuputol ni Mateo ang mga Dave Realm, ang ganitong uri ng pagtama ay talagang napakalakas, na nagresulta sa pagkalagay ng kayamanan sa harap, ngunit hindi sila naglakas loob na magkaroon ng disenyo dito. Ilang araw na ang nakalipas, ang mga taong may disenyo nito ay naging alabok na lamang. Pati ang mga powerhouse ng Dave Realm ay namatay, lalo na sila. Siyempre, maraming tao ang nakakita na nanghihina si Mateo, at ang kanilang mga titig ay nagpapakita rin ng mga nakamamatay na kislap. Ngunit walang nang ahas na lumapit. Ang lugar kung saan matatagpuan si Mateo ay nasa gilid ng mga paghihigpit. Maaari siyang pumasok sa 8 Void Mountain anumang oras. Sa loob ng mga limitasyon, halos hindi matatalo si Mateo. Natural lamang na may nakatagong ilang eksperto ng Dave Realm ang matataas na lugar ng 8 Void Mountain. Sa simula, walang kinalaman sa kanila ang away dito, hindi rin naman sila maaabala. Pero nang sandaling iyon nang ilabas ni Mateo ang Limitless God-Killing Bow, marami pa ring tao ang naantig. Wala pa ring sino man ang nangahas na kumilos. Ang nabaligtad na kariton sa harap ay isang babala para sa mga taong nasa likuran. Hindi sulit ang pagsira sa cultivation base ng isang tao para sa isang Dao artifact. Umakyat ka sa bundok. Ibinalik ni Mateo ang Limitless God-Killing Bow kay Riverward at lumunok ng mga gamot, mabilis na naibalik ang kanyang pisikal na lakas. Ngunit ang pag-alis sa 8 Void Mountain sa oras na ito ay malinaw na hindi isang matalinong hakbang. Masyadong marami ang mga powerhouse ng 8 Void Mountain, ang padalos-dalos na pag-alis ng hindi bumabangon sa tugatog ay katumbas ng isang tupang papasok sa bibig ng tigre. Sa ngayon, lahat ay nakatingin sa kanya. Mahirap garantyahan na hindi matitinag ang mga tao. Dahil na-stimulate ni Mateo dati, ilang mga nasa gitna at huling yugto ng Heavenly Emperor powerhouses ang dumiretso pababa ng bundok at naunawaan ang Dao mula pa sa simula. Sa oras na ito, marami ring mga powerhouse sa paanan ng bundok. Para naman sa mga may mahinang lakas sa paanan ng bundok, kasalukuyan silang nanginginig sa kanilang mga bota.
Tutal, ang ganitong uri ng Dao artifact, ang lakas ay talagang napakalakas. Hawak ni Mateo ang limitless killing bow kanina, may maling akala pa nga na kaya niyang magpana sa kalanditang ito. Ang palaso kanina, inakala ng mga tao na kahit ang isang First Firmament Heavenly Emperor ay mahihirapan talagang tanggapin iyon. Dahil sa palasong ito, malinaw na naunawaan ni Mateo kung gaano katikat ang mga artifact ng Dao. Hindi nakakapagtaka na maraming tao ang maaantig. Isinama ni Mateo ang 2 tao at dumiretso sa 2,800 milya. Nang makita lamang siyang paulit-ulit na pamitik ng kanyang mga daliri, biglang sumiklab ang kapangyarihan ng mga paghihigpit. Ang eksenang ito ay nagbigay ng takot sa lahat. Anong ginagawa niya? Nagpakamatay. May sumigaw sa gulat. Ngunit, sa sumunod na sandali, biglang sumiklab ang espiritual na enerhiya ng 8 Void Mountain na tipon patungo kay Mateo sa panig na ito. Sa layong 3,000 milya, isang eksperto sa landas ng Formasayon ng Dave Realm ang nagulat nang sabihin niya ito ng may gulat, maaari pa bang laruin ng ganito ang mga restriction ng 8 Void Mountain? Mukhang napakasama talaga ng Dave na ito nitong mga nakaraang taon. Lumalabas na ang paghihigpit sa 8 Void Mountain na pinaandar ni Mateo ay isa pala talagang Spirit Gathering Grand Array. 2,260. Magagamit pa rin ba ito ng ganito? Hindi ko alam na ang mga restriction ng 8 Void Mountain ay kayang mag-trigger ng isang Spirit Gathering Grand Array. Isang Spirit Gathering Grand Array na mahigit 2,800 milya ang taas, ang lakas ay pambihira. Malapit nang makalusot ang batang ito. Ang 8 Void Mountain ay palaging kasing kahulugan ng panganib. Sa ilalim ng malalakas na paghihigpit dito, walang ideya kung gaano karaming mga powerhouse ang bumagsak dito. Pero hindi pa nila naririnig na ang mga restriction dito ay maaari pa ring gamitin bilang isang Spirit Gathering Grand Array. Bigla nilang natuklasan na hindi pa pala naiintindihan ni Mateo ang array formation. Naglalaro siya gamit ang mga array formations. Ang talino sa iba't ibang taktika ay nakasalalay sa talino ng isang ina. Malinaw na naunawaan na ni Mateo ang Dao dito at naunawaan na niya ang tunay na diwa ng landas ng pagbuo ng 8 Void Mountain. Sa kabaligtaran, naging maingat sila sa bawat hakbang dito, na parang pagtapak sa manipis na yelo, natatakot na magtakda ng mga paghihigpit. Ang naunawaan nila ay napakababaw lamang ng formation daw. Sa layong humigit kumulang 2,800 milya pataas ng Spirit Gathering Grand Array, ang espiritual na enerhiya ay walang kapantay na sagana, na bumubuo ng makapal na hamog sa paligid ni Mateo. Dinala niya sina Riverward at Wildblade sa isang ligtas na lugar sa labas ng hamog at sinabing, tumulong kayo sa pagbabantay sa akin. Pagkatapos magsalita, pumasok siya sa loob ng hamog. Sa ilalim ng napakakapal na espiritual na enerhiya, ang lakas ni Mateo na naubos ay mabilis na bumabawi. Naupo siya sa loob ng mga paghihigpit, mahigpit na nakapikit ang 2 mata. Nauunawaan niya ang mga pag-unawa sa formation daw habang ginagawa niya ito. Lumaban si Mateo hanggang 2,800 milya mula sa paanan ng bundok. Ang mga bagay na nakuha ay hindi lamang pagpuksa sa mga Dave Realm. Ang malalaking hanay ng 8 Void Mountain ay parang isang malawak na karagatan. Habang tumatagal ang kanyang paglalakbay, lalo siyang nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Dahil nauunawaan na ni Mateo ang lahat, marami na siyang naintindihan at kailangan niya ng kaunting oras para matuno ang mga ito. Habang sa oras na ito, ang magulong mundo sa loob ng katawan ni Mateo ay sa wakas ay hindi na nakapagpigil at nagsimulang lumawak muli. Sa loob ng katawan ni Mateo, ang kanyang pamamaraan ng paglilinang ay nagsimulang gumana ng mag-isa. Nagsimula siyang sumulong patungo sa huling yugto ng Chaos Realm. Buong isip at katawan niya ay ibinuhos sa pag-unawa sa formation daw. Ang pag-unawang ito ay 7 taon ang tagal. Sa loob ng 7 taon, sa wakas ay lubos na naunawaan ni Mateo ang formation daw sa loob ng 2,800 milya. Hindi ko namamalayan, narating ko na ang huling yugto ng Chaos Realm, isang hakbang na lang ang layo ko sa ganap na pagtatapos ng Chaos Realm. Mukhang nakasipsip ako ng kaunting espiritual na enerhiya sa loob ng 7 taon na ito. Tinanggal ni Mateo ang restriction at ikinalat ang hamog at bumalik sa katahimikan ang lahat.
Bigla, natuklasan niya ang sunod-sunod na galit na tingin na kasalukuyang nakatingin sa kanya. Man! Ano ang dahilan kung bakit nila ako tinitingnan ng ganito? Mukhang hindi naman sila nasaktan, di ba? Tanong ni Mateo nang may pagtataka. May kakaibang ekspresyon si Wildblade nang sabihin niya, Young Master, hindi mo ba sila nasaktan? Sa 7 taon na ito, ang bundok na puno ng mga makapangyarihang nilalang ay lahat sila ay nasaktan mo. Nang makitang blanko ang tingin ni Mateo, dagdag ni Riverward na may mapait na ngiti at sinabing, halos sinamsam ng inyong array formation ang lahat ng spiritual energy. Sa 7 taon na ito, hindi nakapag-cultivate ang mga powerhouse sa buong bundok. Ang tanging pakialam lang ni Mateo noon ay ang pagsasarili at hindi niya iyon masyadong iniisip. Sa loob ng 7 taong ito, higit pa sa malaking dami ng espiritual na enerhiya ang kanyang nasipsip. Ang mga hanay na mahigit 2,800 milya, ang kanilang kapangyarihan ay kapantay ng Deva Realm. Gaano kalaking kapangyarihan ang naganap sa isang Spirit Gathering Grand Array? Ang kasalukuyang kaharian ni Mateo ay halos katumbas ng Peak 8 Firmament Empyrean. Hindi rin niya naisip dahil sa kakaibang kakayahan sa pagpino ng Chaos Heaven Span Cannon, na kayang hayaan siyang malampasan ang dalawang maliliit na hangganan ng sunod-sunod, gaano kalaki ang kapasidad ng espiritual na enerhiya na kailangan nito. Ang espiritual na enerhiya ng 8 Void Mountain ay labis na sagana. Bukod pa rito, habang tumataas, mas lumalakas ang espiritual na enerhiya. Masyadong hindi makatwira ng Spirit Gathering Grand Array ni Mateo. Wala itong makuhang kahit ano sa espiritual na enerhiya sa itaas. Kaya ang espiritual na enerhiya lamang sa ibaba ang naaga nito. Ang mga pangunahing kapangyarihan na nakakaintindi ng formation daw dito, lahat ng iyon ay kinalkule gamit ang 10,000 taon. Nagilinang sila habang iniintindi ang daw dito. Pero naubos ni Mateo ang espiritual na enerhiyang kanilang nilinang, paano sila hindi maghahinanakit. Ngunit ang mga emperador na ito sa langit ay hindi rin ng ahas na saktan si Mateo dahil sa takot na tamaan sila ng kidlat. Wala nang ibang pagpipilian. Ang tanging magagawa lang nila ay magtiis at umasa na matatapos na niya ang paglilinang sa lalong madaling panahon. Sino ang mag-aakala na ang lalaking ito ay talagang walang hiya? Sa sandaling nag-cultivate siya, 7 taon na iyon. Sa 7 taon na ito, ang pagtatanim ng mga powerhouse sa layong wala pang 2,800 milya ay halos walang nakitang kahit kaunting pag-unlad. Ang hinanakit ng bundok na puno ng mga powerhouse ay lalong lumakas. Halos hindi na ito nakayanan ni na Riverward at Wildblade. Kung hindi pa rin nagigising si Mateo, halos hindi na nila mapigil ang gisingin si Mateo. Humikab si Mateo at sinabing nakakuyom ang mga kamao, mga senior, pasensya na. Iniintindi ni Crosswell na ito si Daw at nakalimutan ang oras sandali, pasensya na talaga. Nang humingi siya ng tawad, si Mateo ay walang ekspresyon na nagpapakita ng paghingi ng tawad. Umasa siya sa kanyang kakayahang kumuha ng espiritual na enerhiya. Kaya sino ang inabala niya? Hindi binuksan ng kahit sino itong 8 Void Mountain, di ba? Sino ang nagtakda ng mga patakaran para ipagbawal ang paglilinang dito? Hindi mapang-ipong tao si Mateo, hindi niya dapat sisihin ang sarili niya sa ganitong bagay. Kahit nalagpasan niya ang dalawang maliliit na larangan sa loob ng 7 taon, lubos pa rin siyang nasiyahan. Sa 8 Void Mountain, ang grupo ng mga Heavenly Emperor ay naglakas loob na magalit ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Mabuti na lang at 7 taon lang iyon. Kung naiintindihan lang ni Mateo ang sitwasyon ng 80 hanggang 100 taon dito, mabuti pang bumaba na lang sila ng bundok. Sa oras na ito, isang figure ang dahan-daang bumaba mula sa tuktok ng bundok. Si Heavenly Emperor Albie. Bakit niya hinahanap ang apelyidong Crosswell na yan? Si Heavenly Emperor Albie ang alamat ng 8 Void Mountain, isang nilalang na mahigit 3,500 milya ang taas, mas nakakatakot pa kaysa sa Heavenly Emperor Heavenly Eye. Posible kayang naghahanap siya ng gulo. Hey! May magandang palabas na dapat panoorin ngayon. Gusto niyang maghanap ng gulo, matagal na niya itong gagawin. Bakit pa niya hihintayin na matapos ang paglilinang ng apelyidong Crosswell na iyon? Sa sandaling lumabas ang figurang ito, agad itong nagdulot ng kaguluhan.
Ang Emperador Albi sa langit ay isang nakakatakot na pag-iral sa layong mahigit 3,500 milya, ang kanyang cultivation ay lubhang nakakatakot. Ang mga nilalang na tulad ni Heavenly Emperor Heavenly Eye ay kinailangang yumuko bilang pagsuko sa harap niya. Dahan-dahang naglakad si Emperador Albi sa langit papunta kay Mateo at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, ang matandang ito ay si Albi. Tapos na ang paglilinang ng munting kaibigang si Crosswell. Kaya bababa ka na ba ng bundok? Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, ako si Mateo, na bumabati kay Senior Albi. Tama ang sinabi ng Senior. Malapit nang bumaba ng bundok ang Crosswell na ito. Sabi ni Albi, kayang ilipat ng formation daw ni Little Friend Crosswell ang mga Diyos, kaya walang humpay na hinahangaan ng matandang ito. Saan nga ba itinuro si Little Friend Ye? Gusto ng matandang ito na makahanap ng oras para makipagpalitan ng kuro-kuro kay Little Friend Crosswell. Kaya ko ba? Pagkasabi nito, biglang naghiyawan ang mga manunood. Emperador Albi sa langit, anong klaseng maipagmamalaki siyang nilalang? Nagpakumbaba pa nga siya sa pakikipagkilala. Isa pa, ang tono niya ay parang hindi pakikipag-usap sa isang nakababata, kundi parang kausap niya ang isang kapantay. Malinaw na naramdaman niyang mayroon ng ganitong kwalipikasyon si Mateo. Sa ganitong mga pag-iral, matagal nang nasasanay si Mateo dito at natural lamang na hindi siya makakaramdam ng anumang pakiramdam na mabibigatan ng isang hindi inaasahang pabor. Agad na bahagyang tumango si Mateo at nakangiting sinabi, ang Crosswell na ito ay nagmula sa Heavenly Eagle Bodhidharma ng Southern Border. Kung interesado si Senior Albi na sumama, natural na ikalulugod ko ang iyong mabait na presensya. Sige, may mga importanteng bagay pa ang Crosswell na ito. Aalis muna ako. Bahagyang tumango si Albi at sinabing, ang Heavenly Eagle Bodhidharma ng Southern Border, di ba? Sige, naitala na ito ng matandang lalaki. Sa pagkakataong ito, bigla niyang sinabi sa malinaw na boses, kung hinahangad ninyong lahat ang Dao artifact ni Little Friend Crosswell, nagiging kaaway ito ng Devra na ito. Agad na kumalat ang boses na ito sa buong 8 Void Mountain. Ang mga Heavenly Emperor na may kahangahangang lakas ay sabik na kumilos sa kanilang mga puso. Tutal, napakalakas ng pang-akit ng isang artifact ng Dao. Bukod pa rito, hanggat umaalis si Mateo sa malalakas na paghihigpit ng 8 Void Mountain, isa lamang siyang maliit na batang Empyrean Realm. Sa kanilang huling yugto ng lakas ng Heavenly Emperor, bakit pa nila pakialaman ang isang Empyrean? Ngunit ang pangungusap na ito mula sa Emperador Albi sa langit ay agad na nagpawala ng kanilang mga iniisip. Maaaring masaktan si Mateo, pero si Heavenly Emperor Albi. Hindi nila kayang masaktan ng huli. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.